1,131. Simpleng sagot ni Dexter. Very well. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Francine na makaramdam ng matinding kaba at pag-aalinlangan. Mabilis siyang pumayag. Siya ba ay tunay? O ito ba ay isang uri ng pandaraya? Posible kayang nakikipagtulungan siya kay Sloan at sinusubukang mag-stall para sa oras. Habang pinag-iisipan niya ang mga iniisip, ilang sasakyan mula sa departamento ng inspeksyon ang biglang huminto sa labas ng bintana. Halos 20 opisyal ng inspeksyon na ganap na armadong pulis. Armado ng mahabang sibat, ang bumaba at pumasok sa establishmento na may kahanga-hangang presensya. Dumating na ang mga tauhan ni Fergus. Napagtanto ni Francine na maaaring hindi siya makaalis ngayon. At ang tanging pag-asa niya ay nakasalalay sa estranghero na nauna sa kanya. Sana hindi malaglag ng lalaking ito ang bola. Mabilis na pinalibutan ng mga inspection police officers sina Dexter at Francine pagpasok nila. Sinulyapan ng punong inspector si Dexter at mariing sinabi, lahat ng walang kaugnayang individual ay dapat umalis kaagad o harapin ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, pinili ni Dexter na huwag pansinin ang utos ng hepe. Ngumisi ang punong inspector. Mabuti. Natutuwa akong makitungo sa mga matigas ang ulo na katulad mo. Isang tao. Hulihin mo silang dalawa. Maghintay ka. Mabilis na tumayo si Francine at nagprotesta. Sa anong dahilan mo ako hinuhuli? Sa anong batayan? Nasangkot ka sa isang away. Nakakagambala sa kaayusan ng publiko. At naglalagay ng panganib sa kaligtasan ng publiko. Sapat na ba iyon? Sagot ng Chief Inspector. Pangangatwiran ni Francine. Sila ang unang nag-provoke sa akin. Pumasok ang kapatid ko para ipagtanggol ako nang makita niyang umaatake sila. Sa takot na lumayo si Dexter sa kanya. Nagpasya si Francine na pagsamahin ang kanilang mga kapalaran. Samantala, nanatiling tahimik si Dexter. Ano ang tawag mo sa akin? Sinabi mong boyfriend mo ako. At ngayon kapatid mo na ako. Ha? Ganoon ba? Pagkatapos ay mangyaring makipagtulungan at sumama sa amin upang magbigay ng isang nakasulat na pahayag. Ang hiniling ng punong inspector. May tao. Hulihin mo sila. Tumutulo ang kaba na pawis sa noo ni Francine habang sinusulyapan si Dexter. Dexter, gusto nila tayong dalhin sa Tiger's Cave. Kapag nakapasok na kami, baka hindi na kami makalabas. Ano ang dapat nating gawin? Sa wakas ay nagsalita si Dexter. Umupo. Huminga ng malalim si Francine. Nanginginig ang boses. Dexter, please, sabihin mo, anong gagawin natin? Dexter reiterated. I told you, sit down. Namilog ang mga mata ni Francine sa frustration at kawalan ng magawa. Ito ay isang kritikal na sandali. Malapit na nila tayong arestuhin. At nakaupo ka lang dyan. Walang pakialam. Sa kanyang pananaw, matagal na siyang niloloko ng lalaking ito. Darn it, niloko niya ako. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Hay nako, kailangan ko na yata anihin ang itinanong ko. With a resoluted posture, at tubiling bumalik si Francine sa kanyang upuan. Tinanong ng punong inspector, mukhang pareho kayong hindi handang makipagtulungan ng kusang loob. Tama ba iyon? Mga opisyal, pulihin sila. Sa utos ng hepe, sumulong ang mga opisyal patungo kay Dexter. Bumilis ang tibok ng puso ni Francine habang inilapag ang sarili sa mesa. Siya ay handa na tumakas sa sandaling ang misteryosong lalaking ito ay nagpakita ng anumang tanda ng pagtutol. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay kahanga-hanga. Habang papalapit ang mga opisyal kay Dexter, biglang bumuhos ang hangin mula sa kanya. Napilit na pinaatres ang buong grupo. Bumangga sila sa pader na naging sanhi ng pag-crack at pagguho nito sa sobrang impact. The asterisk man. Grabe, paano niya nagawang gawin ito? Napabuntong hininga si Francine sa sobrang pagkamangha. Ang lalaking ito ay walang alinlangan na pambihira. Maging ang punong inspector ay nagulat at nagsimulang umatras ng mabilis. Napagtanto niya ang malawak na bangin sa lakas sa pagitan niya at ng lalaking ito. Dahil hindi siya direktang makaharap, sinubukan ng punong inspector na magmadaling tumakas.
Ngunit, bago pa man siya makahakbang, walang pakialam na inihagis ni Dexter ang isang tinidor na tiyak na tumama sa hita ng lalaki. Arg! Isang nakagigimbal na hiyawan ang sumabog mula sa punong inspector habang siya ay bumagsak sa lupa. Sa malamig at walang humpay na tingin, hinarap ni Dexter ang mga inspeksyon na pulis. Bumalik ka at ipaalam mo sa amo mo. Kung nais niyang maiwasan ang anumang gulo para sa iyong pinuno, dapat niya akong makita ng personal. Isa sa mga opisyal ng inspection na may peklat ang mukha. Tapos ka na. *starred ka. Alam mo ba kung sino tayo? Nangangahas na sakta ng ating pinuno. Tinitiyak ko sa iyo Mabilis na kumilos si Dexter. Naghagis ng isa pang tinidor na tumama sa tuhod ng pangalawang opisyal ng tumpak. Ang lalaki ay nagpakawala ng isang masakit na sigaw. Hinawakan ng kanyang nasugatan na binti at namimilipit sa lupa. Ayokong makarinig ng isa pang salita mula sa sinuman sa inyo. Kung may maglakas loob na magsalita, maaari silang manatili dito. Seryosong babala ni Dexter. Ang isa sa mga opisyal, isang kalbo at mainitan ang ulo, ay nanatiling hindi napigilan sa pananakot ni Dexter at patuloy na nang iinsulto. Bakit kailangang mag-abala ang aming amo na puntahan ka? Sino ka sa tingin mo? Kung gusto ka ng aming boss na makipag-ayos sa iyo, magiging kasing dali ng pagpiga ng langgam. Napabuntong hininga si Dexter, bumangon sa kanyang kinauupuan, at nagsimulang umabant ng dahan-dahan patungo sa nagmumura na kalbong opisyal. Either hindi ako naging malinaw, o talagang medyo matatag ka, dahil gusto mong manatili. Pagkatapos ay manatili, habang papalapit siya sa kalbong opisyal. Sa wakas ay nanag sa kanya ang nakakatakot na aura na nagmumula kay Dexter. Si Baldy ay napuno ng pangamba. Pakiramdam na parang may masamang puwersa na nakatutok sa kanya, na handang hampasin at wakasan ang kanyang buhay anumang oras. Nanginginig ang boses niya habang nauutal. Anong balak mong gawin? Ipapaalam ko sa iyo, ang boss ko ay isang napakahalagang crack. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, walang awang inapakan ni Dexter ang tuhod ng opisyal. Sa isang nakakasakit na bitek, ang binti ng opisyal ay naputol sa tuhod. Ang dugo ay bumulwak sa isang malagim na panoorin. Ang silid ay biglang napuno ng paningin at pabango ng dugo. Isang nakakakilabot na sigaw ang pinakawalan ni Baldy bago nawala ng malay sa sobrang sakit. Pagkatapos ay ibinaling ni Dexter ang kanyang tingin sa mga natitirang inspeksyon na pulis at mahinahong nagtanong. May sasabihin pa ba? Sa takot, lahat sila ay umiling. Nagpapanatili ng isang mabigat na katahimikan. Kahit na pinipigilan ang kanilang hininga. Natatakot na pukawin ang kakilakilabot na figure na ito. Pasimpleng sinabi ni Dexter. Very well. Then, may balak ka bang umalis o hindi? Ang mga opisyal ay nakakalat sa lahat ng direksyon sa pagmamadali. Pagbalik sa kanyang upuan, walang pakialam na kinuha ni Dexter ang kanyang soda at humigop. Gayunpaman, hindi na naituloy ni Francine ang pag-inom dahil napuno ng nakakasukang amoy ng dugo ang kanyang ilong. Ang pamilyang Whittaker, na nagmula sa Ateville, ay ang Panginoon ng ari-arian ng Whittaker. Ang kanilang angkan ay nagmula sa maharlikang pamilya ng nakaraang dinastiya, na ang reyna ay naghahari bilang kanilang iginagalang na ninuno. Bagamat natapos na ang kanilang panahon, umunlad sila sa kasalukuyang panahon, na ginagamit ang kanilang mga siglong gulang na koneksyon at nagkamal ng yaman. Ang kanilang impluwensya ay sumasaklaw sa parehong politika at komersyo. Sa kabila ng walang hawak na opisyal na mga posisyon, mayroon silang malaking kapangyarihan. Kadalasang karibal niyaong sa punong ministro. Ang kasaganaan ng Whittaker Estate ay nagsilbi bilang isang testamento sa katotohanan ito. Mas maluho pa ito kaysa sa manor ng punong ministro. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Whittaker, si Fergus Whittaker, ay 30 taong gulang lamang ngunit nagpakita ng mga pambihirang kakayahan at isang mature na pag-iisip. Mahusay niyang pinamahalaan ang mga gawain ng pamilya. Tinitiyak ang kanilang patuloy na kasaganaan. Dahil dito, buong pusong sinuportahan siya ng mga miyembro ng pamilyang Whittaker. Gayunpaman, si Fergus ay may kapansin-pansing kapintasan isang walang kabusugan na pagnanasa. Halos gabi-gabi,
Nagpapakasawa siya sa piling ng mga kababaihan, na ang bilang ng mga babaeng minamaltrato ay umaabot sa daan-daan. Gayunpaman, mula nang tumangala sa walang kapantay na kagandahan ni Francine, natagpuan ni Fergus ang kanyang sarili na nakakaaliw sa pag-iisip ng kasal. Napagtanto niya na kung hindi niya maaaring angkinan si Francine sa buhay na ito, hindi siya makakahanap ng kapayapaan. Kaya, gumawa siya ng mga desperadong hakbang. Kahit na ang ibig sabihin nito ay sanhi ng pagkamatay ng ina ni Francine. Sa kabila ng kanyang walang humpay na pagtugis, si Francine ay nanatiling hindi tinatabla ng kanyang mga pag-usad, na hindi nagligtas sa kanya ng pangalawang sulyap. Nagalit ito kay Fergus, na nagpatuloy sa pagpapadala ng kanyang mga tauhan upang guluhin siya. Nangako siya na hindi siya susuko hanggat hindi niya nasusunod ang mga gusto niya. Tulad ng sinabi ng kasabihan, kapag nakita ang pinakamahusay, ang iba ay hindi karapat-dapat na tingnan. Ang dalas ng mga kababaihan sa kama ni Fergus ay nabawasan ng malaki. At kapag sila ay lumitaw, sila ay mga sisidlan lamang para sa kanyang mga nakakulong na pagnanasa. Dahil hindi na siya makahanap ng kasiyahan sa ibang lugar. Sa sandaling iyon, isang kaguluhan sa labas ng kanyang pinto ang nakagambala sa panandaliang katahimikan ni Fergus. Dumating na ang inspection police officer. Ginoo, Fergus, may nangyaring masama. Si Fergus, sa malalim na boses, ay nagtangkang paalisin siya, na nagsasabing, umalis ka, busy ako ngayon. Habang nagsasalita siya ay mas lalo pa niyang nilapatan ng puwersa ang ilalim niya dahilan para mapaungol ang babaeng nasa ilalim na para bang buhay niya ang nakasalalay dito. Ngunit ang opisyal ay nagpatuloy, na nagsasabi, ang sitwasyon ay lubhang apurahan. Buhay ang nakataya, may kinalaman ito kay MS. Francine. Ang pagbanggit lamang ng Francine ay agad na nakakuha ng buong atensyon ni Fergus, na nag-udyok sa kanya na ihinto ang kanyang kasalukuyang mga aktibidad. Habang lumalayo si Fergus sa babaeng nasa ilalim niya, lalo siyang nagseselos, na pinatindi ang kanyang mga pagsisikap na makuha ang kanyang atensyon. Gayunpaman, ang isip ni Fergus ay nanatiling ganap na abala sa mga iniisip ni Francine. At ang kanyang mga pagtatangka na makuha ang kanyang pabor ay walang kabuluhan habang si Fergus ay nagmamadaling nagbihis at umalis sa silid. Sa paglabas, si Fergus ay sinalubong ng isang nakagugulat na tanawin. Ang kanyang inspeksyon ng mga pulis ay nasa isang kaawa-awang kalagayan, na may mga pinsala, natatakpan ng dumi ang mga mukha, at nagugulo ang pananamit. Nag-aalalang nagtanong si Fergus, ano ang nangyari? Sino ang umatake sa'yo? May kaugnayan ba ito kay Francine? Paliwanag ng inspection police officer. Isang kakaibang lalaking kasama si MS. Francine ang sumalakay sa amin. Kami ay medyo hindi nasaktan. Ngunit ang aming hepe at dalawang iba pa ay nanatili sa likuran. The asterisk man it. Namumula sa galit si Fergus. Nagmumura. Wala akong pakialam sa pinuno mo. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa estranghero na iyon at ang relasyon niya kay Francine. Close ba sila? Tahasang inutusan ko kayong lahat na bantayan siya. Paanong may ibang lalaking lalabas sa tabi niya? Binabalaan ko kayo, kapag ang lalaking iyon ay magbuhat ng kamay kay Francine, bawat isa sa inyo ay papanagutin ko sa inyong buhay. Nanginginig ang inspection na pulis. Takot na magbitaw ng salita. Hinimok ni Fergus, magsalita ka, sagutin mo ako. Nagpatuloy ang inspeksyon ng pulis upang magbigay ng isang detalyadong account ng sitwasyon. Nang marinig niya ang buong kwento, medyo nabawasan ang unang galit ni Fergus. Magsabi ka ng totoo. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita ang lalaki kasama si Francine. Kung natuklasan kong may mas malalim silang koneksyon, magbabayad ka ng mahal. Ngayon, samahan mo akong harapin ang kabilang partido. Nag-alinlangan ang opisyal at iminungkahi. Mr. Fergus, marahil ay dapat nating planuhin ito ng mabuti. Maaaring matalino na magdala ng ilang eksperto. Kapansin-pansing makapangyarihan ang lalaking iyon. Na-overpower ang team namin nang hindi man lang nakakalapit sa kanya. Huminga ng malalim si Fergus. Pinilit ang sarili na kumalma. Oh,
Gaano kalakas ang kalaban na ito? Sumagot ang opisyal ng inspeksyon ng pulisya. Hindi namin siya nalapitan. Dahil isang malakas na hindi nakikitang puwersa ang nagpabagsak sa amin sa lupa. Hinala namin. Baka mas mabigat pa siya kaysa sa chairman ng Martial Arts Association. Baka sa mukha ni Fergus ang panghahamak habang nanunuya. Biro sa paningin ko ang tinaguriang Martial Arts Association chairman. Ang tunay na lakas ay kadalasang nasa loob ng mga ordinaryong tao. Mayroon akong maraming mabigat na individual sa ilalim ng aking pamumuno. Hindi ako natatakot sa anumang oposisyon. Halika, lahat. Sa pangunguna ni Fergus, buong tapang na tumuloy ang grupo patungo sa Royal Flush Bar. Sa loob ng bar, hindi mapigilan ang tibok ng puso ni Francine. Paulit-ulit niyang sinubukang hikayatin si Dexter na tumakas kasama niya. Ngunit matigas itong tumanggi na umalis. Pakiramdam ni Francine ay lubos na nawalan ng magawa. Patuloy ang kanyang pagsusumamo. Maaaring hindi mo lubos na mauunawaan ang kapangyarihan ng pamilya Whittaker. Kung ilalabas nila ang kanilang galit. Kahit ang punong ministro ay matatakot. Hindi mo sila kayang panindigan mag-isa. Sagot ni Dexter. Huwag kang mag-alala. Dahil nangako akong tutulungan kang maghayganti. Tutuperin ko ang pangakong iyon. Hindi na kita kailangan para maghayganti para sa akin. Hindi mo ba maintindihan iyon? Pakiusap ni Francine. Umiling si Dexter. Sinabing, hindi pwede. Sige, nagpapakita ka ng gayong pagtitiwala at katiyakan. Mayroon ka bang anumang malakas na koneksyon? Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang sumusuporta sa iyo? Tanong ni Francine. Sa aking sarili lang ako umaasa. Ang tugon ng lalaki. This guy. Parang nabangga ako ngayon. Si Francine, sa bingit ng mga luha, ay natagpuan ang kanyang sarili na hindi makaiyak. Labis niyang pinagsisihan ang kanyang mga ginawa. Kung alam niyang aabot sa ganito, hinding-hindi niya gagawin ang lalaking ito. Ano man ang mga pangyayari, Dexter inquired. By the way, hindi mo ba nabanggit na boyfriend mo si Great Marshal? Bakit hindi mo siya tawagan? Baka pwede siyang mag-alok ng tulong. Naniniwala ako na ang ating Great Marshal ay palaging malalampasan ang sinumang kalaban. Tama ba? Wala kang pakialam. Sagot ni Francine. Napangisi si Dexter sa maalab na tugon ni Francine. Tingin ko ginugulo mo lang ako. Ang kasintahan ng Great Marshal na nagtatrabaho sa isang bar. Mahirap paniwalaan iyon. Biglang bumusina si Francine. Puno ng galit ang boses niya habang hinahampas ang mesa at tumayo. Nakatitig kay Dexter. Anong ibig mong sabihin? Minamaliit mo ba kami sa pagtatrabaho sa bar? Kung mayroon kang lakas ng loob, ulitin mo ang sinabi mo. Natigilan si Dexter sa sagot niya. Ano ang sinabi ko? Bang! Ang matinding palitan ay biglang naputol ng isang nakabibinging kalabog. Isang malaking bahagi ng kisame ang bumagsak. Nagbabantang durugan sina Dexter at Francine. Dahil sa mabilis na reaksyon ni Dexter, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para mapalipad ang mga labi, na halos umiwas sa isang sakuna. Natuon ang kanilang atensyon sa pasukan kung saan bumagsak ang isang hammer sa pintuan, na nagdulot ng malaking pagkasira sa dingding. Bumaba mula sa sasakyan ng isang grupo ng mga tao. Ang kanilang kilos ay umaagos sa puot habang pinalilibutan sina Dexter at Francine. Iyon ay ang pagbabalik ng pangkat ng inspeksyon, na pinangunahan ni Fergus mula sa pamilyang Whittaker. Nakahinga ng maluwag si Francine. Sa kabutihang palad, si Fergus ay hindi nagdala ng anumang karagdagang mga eksperto o reinforcement sa kanya. Sa isip niya, pinanghahawakan niya ang paniniwalang may puwang pa para bumaba ang sitwasyon. Alam niya na si Fergus ay hindi isang partikular na kakilakilabot na kalaban. At madaling mahawakan ni Dexter ang mga inspeksyon ng pulis. Gayunpaman, ang sitwasyon ay malayo sa perpekto dahil si Fergus, na nagngangalit sa paninibugho at galit, ay bumalik upang harapin si Dexter. Baka sa kanyang galit at hinanakit ang kanyang pananakot. ****. Lakas loob na lumapit sa aking babae. At makikita kitang patay. Isang mapang-asar na panunuya ang tugon ni Dexter, na sinundan ng isang mapanuksong akto ng pagtanggal ng alikabok sa balikat ni Francine.
Okay ka lang ba, Francine? Tanong niya. I'm fine. Sagot niya na may kalmadong tono. Sa mismong sandali na ito, si Fergus ay nasa bingit ng pagsabog ng bulkan. Habang papalapit si Dexter kay Francine. Ang selos ni Fergus ay nagbanta na ubusin siya ng buo. Ang pagsaksi sa paglapit ni Dexter kay Francine ay nagpasiklab ng isang unos ng pagpatay na layunin sa loob ng Fergus. Nagpakawala siya ng torrent of threats. ***starred ka. Kung maglakas loob kang hawakan muli ang babae ko. I swear lilipol ko ang buong pamilya mo. Kung puputulin mo ang iyong mga kamay ngayon. Baka madamay ako sa iyo at maligtas ang iyong buhay. Sa matinding titig, mariing sinaway ni Francine si Fergus. Get lost. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang angkinan ako bilang iyo? Fergus. Mahigpit kong hinihimok ka na talikuran ang maling akala. Hinding-hindi ako magiging asawa mo sa buhay na ito. Huminga ng malalim si Fergus. Pilit na pinipigilan ang kanyang galit. He aimed for an air of cold composure as he continues. Your fate is no longer within your control. Francine. Ako ay magiging tapat. Ang tanging dahilan kung bakit ako umiwas sa pagkilos laban sa iyo noong nakaraan ay bilang paggalang sa punong ministro. Gayunpaman, sa kanyang pagpanaw, wala akong nakikitang dahilan para mapanatili ang gayong paggalang sa iyong pamilyang Xenos. Sa aking paningin, isa ka na ngayong ordinaryong tao. Obligadong sundin ang bawat utos ko. Sa pamamagitan nito, ipinag-uutos ko na sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ikaw ay magiging walang iba kundi ang aking pag-aari. Ang aking lingkod. Isumite ng maluwag sa loob. O ikaw ang magdadala ng mga kahihinatnan. Sumama ka sa akin ngayon. At huwag mo akong sisihin sa pagkilos ng walang awa kung lumalaban ka. Nakatulala si Francine. Halata ang kanyang hindi makapaniwala. She stared at Fergus and stammered. Ulitin mo yan. Sinasabi mo bang patay na ang tatay ko? Hindi ito pwede. Nagsisinungaling ka. Napahalakhak ng masama si Fergus. Hehe. Batid ng buong lungsod ang pagkamatay ng punong ministro. Dahil sa mga aksyon ng Great Marshal. Parang ikaw lang ang nakatago sa dilim. Hindi. Nagsisinungaling siya sa akin. Siya ay dapat na. Sa sobrang galit, kinuha ni Francine ang kanyang telepono at nag-access ng isang artikulo ng balita. Kinumpirma ng nakakasilaw na headline ang nakakagulat na balita ng pagpanaw ng kanyang ama. Dahil sa labis na paghahayag, naramdaman niya ang pag-ikot ng mundo. At ang kanyang paningin ay naging itim habang siya ay bumagsak. Buti na lang at mabilis na nakareact si Dexter. Nahuli si Francine bago ito bumagsak sa lupa. Sa kabila ng sapilitang paglayo sa pamilya Xenos ng kanyang ama, na madalas siyang pinupuntirya, siya ay, pagkatapos ng lahat, ang nagbigay sa kanya ng regalo ng buhay. Isa pa, nagpakita siya ng malaking kabaitan kay Francine noon. Imposible para sa kanya na hindi magkaroon ng ilang matagal na pagmamahal para sa kanya. Kahit na siya ay nagpakita ng matinding paghamak, habang pinagmamasdan niya ang babaeng mahal niya na nakahawak sa mga bisig ng ibang lalaki. Muling sumabog si Fergus, na umabot sa kumukulo ang kanyang galit. Napangiwi siya, "The asterisk man it all. Kahit naputulin mo ang iyong kamay sa sandaling ito, hinding-hindi kita mapapatawad. Dead meat ka. Atake. Mga lalaki. Ibaba mo siya." Gayunpaman, ang grupo ng mga inspeksyon na pulis ay hindi nang ahas na humakbang pasulong. Nasaksihan na nila ang napakalaking lakas ni Dexter noon at lubos nilang batid na kahit na sila ay magsanib puwersa laban sa kanya. Ang kanilang kapalaran ay mananatili sa kamatayan o matinding pinsala. Walang silbi. Isang grupo ng mga walang kakayahan na tanga. Nagmura si Fergus sa pagkadismaya. "Ano ba ang kailangan ko sa inyo?" Ang malubhang na sugatan na punong inspector, nanghina dahil sa labis na pagkawala ng dugo, ay nakapagsalita sa isang boses na kahawig ng isang mahinang ugong ng lamok. "Mr. Fergus, ang lalaking ito ay hindi kapani-pani walang kakilakilabot. Wala kaming pagkakataon laban sa kanya. Dapat kang tumakas at humingi ng tulong sa Martial Arts Association. Tanging ang Martial Arts Association ang maaaring tumulong sa atin laban sa kanya." Walang pakialam na sagot ni Fergus.
The Martial Arts Association. Ngayon lang ako nakatanggap ng balita na kahit ang chairman ng association ay nahuli na ng Great Marshal. Sa ngayon, ang samahan ay nasa ganap na kaguluhan. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumaba sa lahat ng naroroon. Alam nilang lahat na ang pinakamalaking suporta ng pamilya Whittaker ay nagmula sa Martial Arts Association. Ang kaguluhan sa loob ng association ay nangangahulugan na ang pamilya Whittaker ay hindi maaaring umasa sa isang mas malakas na kaalyado. Idinagdag ni Fergus, "Hoy, bata, kailangan kong aminin. Talagang kahanga-hanga ka. Pinipilit akong ilabas ang aking trump card." Ang mga mata ng inspection ng mga pulis ay kumikinang sa pagyusisa. Nagtataglay ba si Mr. Fergus ng nakatagong trump card? Dahil ito ay pinananatiling lihim. Ang kapangyarihan nito ay tiyak na higit pa sa Martial Arts Association. Napuno ng pag-asa ang silid habang iniisip nila kung anong makapangyarihang nilalang ang itinuturing ni Fergus bilang kanyang trump card. Ngumiti rin si Dexter. Ang mas maraming suporta na maaaring makuha ni Fergus. Mas mabuti. Ito ay maaaring ang perpektong pagkakataon upang lansagin ang pamilya Whittaker minsan at para sa lahat. Maagang naramdaman ni Dexter na may mahinang aura ng pagmamalupit sa paligid ni Fergus. Na nagmumungkahi na malamang na may koneksyon siya sa Netherworld. Marahil ang sitwasyong ito ay maaaring gamitin upang ilantad ang Netherworld entity na sumusuporta kay Fergus. Ang kabanalan ng Eurasia ay sagrado. At sa anumang pagkakataon ay hindi papayagan ni Dexter ang anumang impluensya ng Netherworld na pahinay ng autoridad ng Eurasia. Pinitik ni Fergus ang kanyang mga daliri. "Magpakilala kayong dalawa." Bumagsak. Bumagsak. Biglang nabasag ang mga bintana sa magkabilang gilid. At dalawang figure ang pumasok sa basag na salamin. Ang dalawang figurang ito ay kahanga-hanga at matatag. Na tila nababalot ng itim na ambon. Na naglalabas ng nakakatakot at nakakagigil na presensya. Ang isang sulyap mula sa kanila ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa gulugad ng isa. Na nagdulot ng matinding kakulangan sa ginhawa. Tumawa ulit si Dexter. Gaya ng inaasahan. Sa pamamagitan ng paggamit kay Fergus bilang pain. Nahuli niya ang dalawang mahahalagang manlalaro mula sa Netherworld. Ang makapal na itim na ambon na bumabalot sa dalawang individual na ito ay nagpapahiwatig ng malakas na presensya ng negatibong enerhiya. Sa unang tingin, maliwanag na mayroon silang mataas na posisyon sa Netherworld. At marahil ay may mga nakatataas pa sa kanila. Kung kakampi niya ang swerte, baka ma-flush pa ni Dexter ang mga nakatakas na Black and White Reapers. Itinuro ni Fergus si Dexter at inutusan. "Druno, Drados. Pilayin mo ang batang ito para sa akin." Naiintindihan. Ang mga boses ng dalawang nilalang ay kasing lamig ng kanilang mga anyo. Na nagpapalamig sa mga tinek ng sino mang nakarinig sa kanila. Lumapit sila kay Dexter, ngunit humakbang si Francine sa harap niya. Pinagsabihan sila, "Druno, Drados, tumigil ka." Gayunpaman, ang dalawa ay patuloy na sumulong. Hindi pinansin ang kanyang utos. Dahil sa pag-aalala, nagtaas ng boses si Francine. "Druno, Drados, direktang utos ko sa iyo bilang binibini ng pamilya Xenos. Tumayo ka at huwag mo siyang saktan." Ngunit ang dalawa ay nanatiling hindi napigilan. Na nagpatuloy, paumanhin. "MS, Xenos, wala kang autoridad na utusan kami." "Napakamatapang," sinabi ni Francine. "Druno, Drados, ang pamilyang Xenos ang nagpalaki at sumuporta sa iyo. Kung wala kami, walang ngayon para sa iyo. Ang pagwawalang bahala sa aking mga utos ay magiging hindi mapagpasalamat at hindi tapat. Hindi ka ba natatakot na asarin ng mga nasa martial arts community?" "MS, Xenos," sagot ni Druno at Drados. "Nagkakamali ka. Ang punong ministro ang nagpalaki sa atin. Siya ang aming Panginoon. Hindi ang pamilyang Xenos. At tiyak na hindi ikaw. Ngayong pumanaw na siya, ang aming utang na pasasalamat ay nabayaran ng buo. Malaya na tayong mga individual. Pinahahalagahan kami ni Mr. Fergus at bukas palad siyang kumukuha sa amin bilang kanyang mga bodyguard. Kaya sinusunod namin ang kanyang mga utos.
Naiwan si Francine na hindi na makagalitin pa ang dalawa. Ang puso niya ay kumikirot sa frustration. She had no choice but to turn to Dexter and say, "Dapat umalis ka na agad. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi sila mangangahas na saktan ako." Si Dexter, gayunpaman, determinadong umiling. "I'm sorry, pero hindi ako makaalis. Bilang kasalukuyang Great Marshal, hindi ko mapapayagan ang mga impluwensya ng Netherworld na lumaganap sa loob ng aking nasasakupan." Bulalas ni Francine. "You have no clue how formidable they are." Minsan silang nagsilbi sa Pangulo. Bilang mga piling tao sa loob ng palasyo. At naitaboy ang hindi mabilang na mga pagsalakay ng makapangyarihang mga mandirigma. Sa pagtingin sa malawak na kalawakan ng Eurasia. Bukod sa Great Marshal, sa palagay ko ay walang makakapantay sa kanila. Iyong mga inspection police officer ay hindi lang maikukumpara. Maaari mong mahawakan ang mga opisyal. Ngunit ang pagharap sa kanila ay ibang bagay. Mamamatay ka na. Gayunpaman, hinayla siya ni Dexter sa likod niya, na nagsasabi, "Ito ay isang bagay sa pagitan nating mga lalaki. Dapat umiwas ka dyan. Ikaw." Galit na galit talaga si Francine. Paanong ang lalaking ito ay nagkukulang ng kahit katiting na kamalayan sa sarili? Itinuturing ba niya ang kanyang sarili na ang Great Marshal? Hindi magagapi at hindi matalo sa bawat labanan. Biglang bumilis sina Bruno at Drodos. Humakbang papunta kay Dexter. Nanatiling hindi gumagalaw si Dexter. Ang kanyang mukha ay pinalamutian ng maamong ngiti. Naramdaman ang hanging dala ng mad dash ni Bruno at Drodos. Napapikit si Francine sa kawalan ng pag-asa. Sa bilis at momentum na ito, maaari nilang literal na mapunit ang isang tao. Gayunpaman, sa sandaling sumugod sila kay Dexter, nagpakawala siya ng matinding galit. Ito ay hindi pangkaraniwang dagandong ngunit may kasamang malalim at malakas na enerhiya. Lumuhod. Ang enerhiya, ang likas na kalaban ng negatibong enerhiya, ay naneutralize ang negatibong enerhiya sa loob ng Bruno at Drodos sa isang iglap. Dahil sa sobrang lakas, nagpupumilit silang tumayo. Thud! Sa isang mapurol na kalabog. Ang dalawang lalaki ay lumuhod sa lupa. Kahit na nagkakamot ang kanilang mga tuhod sa proseso. Darn! Anong nangyayari? Halos lumuwa ang mga mata ni Fergus sa kanyang ulo. Ang dalawang individual na ito, noong araw, ay talagang ang cream of the crop sa mga piling tao ng palasyo. Na kinikilala bilang nangunguna sa ilalim ng Great Marshal sa panahon ng kanilang kalakasan. Kahit na sila ay nagretiro na ngayon, ang kanilang lakas ay hindi dapat maliitin. Madali silang may ranggo sa nangungunang sampung sa Eurasia. Pero ngayon, kaharap si Dexter, ni isang galaw ay hindi nila nakayanan. To be more precise, napilitan silang lumuhod bago pa man makipag-ugnayan sa kanya. Ito ay talagang hindi kapani-paniwala. Parehong nagulat si Francine. Napaawang ang bibig niya. Matagal na tumitig ang tingin niya kay Dexter. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay naramdaman niya ang hindi pa nagagawang pakiramdam ng seguridad mula kay Dexter. Hindi niya maalala ang huling pagkakataon na naranasan niya ang pakiramdam na ito. At isang kakaibang emosyon ang biglang bumalot sa loob niya. Isang kakaibang emosyon ang biglang bumalot sa kanyang puso. Nakangiting tumingin si Dexter sa mga taunang kalaban. "Masyado kayong magalang. Mas gugustuhin mo bang ako na ang bahala sa mga bagay-bagay? O ikaw na mismo ang bahala?" Laking gulat ng dalawa. Puno ng takot ang kanilang mga mata habang nakatingin kay Dexter. Sino ka? Nakikita nila ang isang napakalakas na enerhiya na nagmula kay Dexter. Kahit nasa antas ng Celestial Class. Sa kasalukuyang panahon ng Eurasia, ang mga individual na may ganoong kapangyarihan ay napakabihirang. Kaya kakaunti na sila ay mabibilang sa isang banda. Biglang napunta sa iisang figure ang kanilang mga iniisip. Ang Great Marshal. Posible kayang ang misteryosong figurang ito sa harapan nila ay walang iba kundi ang Great Marshal. Nanginginig ang kanilang mga boses sa parehong paggalang at takot. Ikaw ay 1/3. Hindi nag-aksaya ng oras si Dexter. Pinipigilan nilang ibunyag ang kanyang pagkatao. Mabilis, ginamit niya ang isa pang pagdagsa ng enerhiya, na nawalan ng kakayahan sa mga ito sa lugar.
Nag-iingat pa rin siya ng intensyon na gamitin si Fergus bilang pain para makahuli ng mas malaking huli. Ang pagsisiwalat ng kanyang tunay na pagkakakilanlan ay walang alinlangan na magdulot ng takot sa puso ni Fergus. Bumalik ang tingin ni Dexter kay Fergus, na ngayon ay natakot sa takot at sinubukang tumakas. Sa isang iglap, nag-teleport si Dexter, nakamarang sa dinadaanan ni Fergus. Nakangiting masama, tinuya niya. Naniniwala ka bang makakaalis ka nang wala akong pahintulot? Anong balak mong gawin? Nauutal si Fergus. Nag-aalangan na umatras. Ang kanyang mukha ay nakaukit ng takot. Binabalaan kita. Ako ang pinakamatandang saya ng pamilyang Whittaker. Ang kasalukuyang pinuno nito. Kung manggahas kang saktan kahit isang hibla ng buhok ko. Ang buong pamilya ng Whittaker ay magre-rally para ipaghiganti ako. Bagamat tinatanggap ko ang iyong kapangyarihan. Maaari bang makatiis ang isang nag-iisa na individual sa isang makapangyarihang angkan na may isang siglong pamana? Don't dare to trifle with me. Talaga, ngumisi si Dexter. Naglunsad ng mabilis at malakas na sipa na direktang tumama sa tuhod ni Fergus. Basag. Sa isang matunog na kaluskos, maririnig na nabasag ang tuhod ni Fergus, na napilitang lumuhad ng bigla sa walang patawad na lupa. Ang mga pira-piraso ng buto ay nabutas sa punit-punit na laman. Isang nakakabagabag at nakakatakot na panoorin. Umalangaw-ngaw sa buong silid ang hinagpis na hiyawan ni Fergus. Isang nakagigimbal na simponya ng sakit at pagdurusa. Ang boses ni Dexter ay may malamig na gilid habang sinabi niya. Ang pinakaayaw ko ay ang pagkilos ng pananakot ng iba. Kawawa ka. Malakas na umalangaw-ngaw ang mga sumpa ni Fergus. Tapos ka na. Tapos na. Atake. Ibaba mo siya ngayon. Sa sandaling iyon, nanginginig sa takot ang inspeksyon ng mga pulis. Isang malamig na lamig ang dumadaloy sa kanilang mga gulugod. Ang lalaking ito ay hindi lamang napilayan ng punong inspector. Ngunit ngayon ay nabasag na niya ang binti ni Fergus. Siya ay mahalagang nagdedeklara ng digmaan laban sa buong pamilya Whittaker. Sa likod ng pamilyang iyon ay may makapangyarihang mga nilalang. Posibleng maging mga hukbo. Tapos na siya para sa kabila ng pag-iisip na iyon. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na humakbang pasulong. Kung payag si Dexter na baliin ang binti ni Fergus, tiyak na hindi siya magdadalawang isip na kitilin ang kanilang buhay. Ang buhay ay isang personal na pag-aari. Ngunit ang mga binti ni Fergus ay pag-aari niya. Ang kanilang pangunahing pag-aalala ay ang pangangalaga sa kanilang sariling buhay. Tugon ni Dexter na may nagbabagang galit. Iniinsulto mo lang ba ako? Talagang hinahamak ko ang iniinsulto ng iba. Sumulong siya ng isa pang hakbang. At sa isang matulin, brutal na galaw, nabasag niya ang kabilang tuhod ni Fergus. Ang silid ay umalangaw-ngaw sa paghihirap na sigaw ni Fergus, na nagpapadala ng panginginig sa mga tinak ng lahat ng nakarinig nito. Ang eksenang naglalahad sa harap ng kanyang mga mata ay iniwan si Francine na may pangangati ng anit. Si Dexter ay nag-apoy ng isang napakalaking salungatan. At ngayon ay hindi siya nakikipaglaban sa pamilya Whittaker. Maliban sa presidente at sa Great Marshal. Walang sino man sa mundo ang makapagliligtas sa kanya. Ngayon, siguradong nagkakaproblema tayo. Si Francine ay nakaramdam ng lubos na kawalan ng kakayahan. Nagbitiw upang hintayin ang mabagal na marcha ng nalalapit na kapahamakan. Mahigpit na tinitigan ni Dexter si Fergus. Matigas ang boses. Well, may sasabihin ka pa ba? Sa wakas ay gumuho ang harapan ng katapangan ni Fergus. Napalitan ng tunay na takot. Desperado siyang nagsumamo. Please, spare my life. Naiintindihan ko ang pagkakamali ko. Promise hindi ko naguguluhin si Francine. Lahat ng nakaraan ay kasalanan ko. Please, bigyan mo ako ng pagkakataon. Desperasyon ang nagtulak kay Fergus para hawakan ng mahigpit ang binti ni Dexter. Sa isang mabilis na galaw, binasag ni Dexter ang braso ni Fergus. Ang boses nito ay hindi maawat. Kung humihingi ka ng awa, magmakaawa ka. Bakit hinawakan ang aking binti? Hindi mo ba alam na partikular ako sa kalinisan? Ako, si Fergus ay nakatayo sa gilid ng mga luha. Ngunit walang dumating. Nakatutok ang tingin ni Dexter sa nag-iisang braso ni Fergus.
Nanginginig ang bomb-alot sa katawan ni Fergus habang agad niyang tinatago ang buo niyang paa sa ilalim ng kanyang katawan. Ang pagkawala ng isa pang kamay ay maaaring nakamamatay. Ang matinding sakit na nag-iisa ay sapat na upang patayin siya. Huminga ng malalim. Sinabi ni Dexter, nakikita kong hindi natitinag ang iyong determinasyon na mabuhay. Nagsisimula na akong mag-alinlangan na wakasan ang buhay mo. Nang makakita ng kislap ng pag-asa. Nakiusap si Fergus. Nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ang aking buhay. Susundin ko ang anumang kahilingan mo. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagsasaalang-alang. Iminungkahi ni Dexter. Talaga, ang pamilya Whittaker ay umunlad sa Eurasia sa loob ng maraming siglo. Malamang na nagtataglay sila ng maraming makapangyarihang pag-aari. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Ipatawag ang lahat ng mapagkukunan ng pamilya Whittaker para harapin ako. Kung ang mabigat na puwersa ng pamilya Whittaker ay makakalaban sa akin. Kung gayon marahil ay makakaligtas ka at humingi pa ng kabayaran. Anong sabi mo? Kumuyam ang ngipin ni Fergus at sumang-ayon. Sige, sige. Uuwi ako kaagad para tumawag ng reinforcement. Gayunpaman, sinulyapan siya ni Dexter ng naiinip na sulyap. At sumagot. Nagpapanggap ka ba na walang alam? O talagang tanga ka? Naniniwala ka bang hahayaan kitang umalis? Paano ako tatawag ng mga reinforcement kung hindi ako makakaalis? Kaya nga naiwan kong buo ang isang kamay ko. Di ba? Upang mapadali ang iyong mga tawag sa telepono. Ilagay ang tawag na iyon ngayon. Kung walang dumating sa loob ng kalahating oras, wala na akong magagawa kundi tapusin ang buhay mo. Kinagat ni Fergus ang kanyang mga ngipin at nag-aatubili na sumang-ayon. Sige, ito ay isang deal. Sa nanginginig na mga kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Iligtas mo ako. Please. Iligtas mo ako. Ngunit bago pa siya makatapos, bumaba ang paa ni Dexter. Nadurog sa huling gumaganang kamay ni Fergus. Tapos na ang tawag. Itong kamay mo ay walang pakay ngayon. Hayaan mo akong palayain ka. Si Fergus ay nagpakawala ng nakakatakot na hiyaw. Siya ay isang ganap na baliw. Napakalupit at walang hiya. Bangaling sa mga opisyal ng inspeksyon ng pulisya. Agarang sinabi ni Fergus, ano pa ang hinihintay mo? Magmadaling bumalik sa pamilya Whittaker at humingi ng tulong. Kakatawag ko lang sa mayordoma. Hindi niya alam ang sitwasyon dito. Kailangan mong ipaliwanag ang lahat ng mabilis. Ang mga opisyal ng inspeksyon ng pulisya ay nag-atubiling. Maingat na nakatingin kay Dexter. Pagkatapos lamang nilang matanggap ang tango ni Dexter ay sa wakas ay nakakaramdam na sila ng ginhawa at nagmamadaling umalis. Paglabas sa pangunahing tarangkahan, nagsimula silang huminga ng mabigat, na parang makipot na tinatakasan ang mga panga ng kamatayan. Ang mayaman at maluho na ari-arian ng Whittaker ay nilamon sa isang siklab ng galit. Ang mga inspeksyon na pulis, nagulong-gulo at nasugatan, ay nagpupumilit na pumasok ngunit pinigilan sila ng mapagbantay na security team sa mga tarangkahan. Sa ilalim ng utos ni Mr. Whittaker, ang pamilya Whittaker ay nasa grade SSSSS alert. Ang pagpasok sa Whittaker Estate ay ipinagbabawal. Ang mga lumalabag ay haharapin ng walang awa. Pinapayuhan ka naming umalis ng mapayapa. O huwag mo kaming sisihin kung wala kaming awa. Sabi ng security guard. Tama na ang kalokohang ito. Ang inspection police snap. Ang ulo ng pamilya Whittaker ay nasa kanyang kamatayan. At pinabalik niya kami para sa tulong. Paano siya makakapag-utos sa iyo? Papasok tayo dali. Kung may mangyari sa ulo ng pamilya Whittaker, hindi mo kakayanin ang responsibilidad. Gayunpaman, nanatiling matatag ang security guard. Huwag mo naman kaming pahirapan. Makipagtulungan sa ating gawain. Kung hindi ka aalis, huwag mo kaming sisihin sa mahigpit na pagkilos. Habang ang kanyang mga salita ay nakabitin sa hangin. Itinaas niya ang kanyang batute, na nagpapahiwatig ng kanyang kahandaan na ipatupad ang kanilang mga alituntunin. May humigit kumulang 30 security guard sa pasukan. Bawat isa ay nagpapalabas ng hangin ng katigasan at kakayahan. Sa kabaligtaran, ang mga opisyal ng inspeksyon ng pulisya ay nasa 10 lamang at labis na nasugatan.
Sa isang potensyal na paghaharap, nagkaroon sila ng maliit na pagkakataon laban sa mapagbantay na mga security guard. Ang inspeksyon ng mga opisyal ng pulisya ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang mahirap na kalagayan. Nakulong sa pagitan ng dalawang hindi kanais-nais na mga pagpipilian. Nang tila madilim ang sitwasyon. Isang galit na boses ang biglang umalangaw mula sa loob ng Whittaker Estate. Sino ang nagdudulot ng kaguluhan sa gate? Ang boses ay walang iba kundi ang mayordomo ng Whittaker Estate. Ilang sandali ang nakalipas, nakatanggap si Braxton ng isang galit na tawag mula kay Fergus. Ang tawag ay biglang at incoherent. Nag-iiwan sa kanya ng lubos na naguguluhan. Nang sisimulan na niya ang paghahanap kay Fergus sa buong lungsod. Ang hiyawan sa pasukan ay nagdagdag lamang sa kanyang pagtaas ng pagkabigo. Nang makita si Braxton, ang espiritu ng inspeksyon ng mga pulis ay muling nabuhay. At sila ay nakiusap, Mr. Braxton, mangyaring tulungan kami, iligtas kami. Kumunat ang noo ni Braxton. Pinagmasdan ang battered inspection team. Ang kanilang mga desperadong pakiusap ay nagpapahiwatig ng isang koneksyon sa tawag ng pagkabalisan ni Fergus. Isang paniwala na nagalit sa kanya. Agad siyang nagtanong, tulong. Ano ang eksaktong nangyayari? Napalunok ang opisyal bago nagsalita. Mr. Si Fergus ay nasa matinding panganib. Mr. Braxton. Kailangan mong magpadala kaagad ng mga reinforcement. Napagtanto ni Braxton na hindi pa ito ang oras para isangkat ang mga tagalabas. Tumugon siya ng may pag-uutos na tono. Pumasok ka sa loob at magpaliwanag. Dinala sila ni Braxton sa Whittaker Estate, na nag-udyok sa mga opisyal na ibunyag ang mga detalye. Pakiusap, sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Napilitan ng isa sa mga opisyal, na nagsabing, may isang tao, nagdulot ng matinding pananakit kay G. Fergus, nakiusap siya sa amin na bumalik at humingi ng tulong sa iyo. Mangyaring huwag mag-aksaya ng oras at iligtas siya. Agad na nagtanong si Braxton. Ang pamilya ba ng Zenos ang nanakit kay Mr. Fergus? Umiling ang opisyal. Nilinaw. Hindi ito ang pamilyang Zenos. Naikuyom ni Braxton ang kanyang mga kamao. Puno ng determinasyon ang kanyang boses. Sa larangang ito, ang pamilyang Zenos lamang ang makakalaban sa pamilyang Whittaker. Ang mga nang-ahas na saktan si G. Fergus ay nililigawan ang kanilang sariling pagkasira. Binibigyan kita ng buong awtoridad sa loob ng ari-arian ng Whittaker. Pakilyusin ang lahat ng magagamit na mapagkukunan upang iligtas si G. Fergus, tagumpay ang tanging resulta na aming tatanggapin. Ang kabiguan ay hindi isang opsyon. Kung may mangyaring masama kay Mr. Fergus, sasagutin mo ako. Ang opisyal ay nagsuot ng isang solemn na ekspresyon, na nagsasaad, Mr. Braxton, maaaring walang saysay, kahit na sa pinagsamang lakas ng ari-arian ng Whittaker. Maaaring hindi tayo magkaroon ng pagkakataon laban sa kalaban. Mas mabuti siguro kung personal kang makialam. Naniniwala kami na ang matinding puwersa ay maaaring hindi malutas ang sitwasyong ito. Nagtanong si Braxton. Nagulat. Ang kalaban ba ay napakabigat? Ang opisyal ay tumango ng seryoso, na nagbubunyag. Talaga, kami, hindi man lang makalapit sa individual. Kami ay lubhang nasugatan ng hindi nakalapit. Sa huli, si Braxton ay gumawa ng isang determinadong desisyon. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Ang malawak na paghahanda ay nagbubunga. Mukhang dapat ay deploy sina Druno at Drodos. Nag-aalalang sumingit ang opisyal. Braxton. Pareho na sina Druno at Drodos. Isang panginginig ang bumalot sa katawan ni Braxton. At tinitigan niya ang opisyal ng hindi makapaniwala. Anong nangyari sa kanila? Please don't tell me they failed. Mataimtim na tumango ang opisyal. Ito ay katawa-tawa. Hindi ito maisip ni Braxton. Ang lakas ni Druno at Drodos ay kilala. Sila ay mga piling tao kahit sa loob ng palasyo. Sa paglipas ng mga taon, nag-invest si G. Fergus ng malaking mapagkukunan sa kanilang pagsasanay. Ang kanilang kapangyarihan ay kabilang sa pinakamataas sa Eurasia. Sa sandaling iyon, pinutol ng opisyal si Braxton.
na isiniwalat ang malungkot na katotohanan. Sa totoo lang, si Mr. Braxton, Bruno at Drodos ay hindi man lang nakatiis ng kalahating hakbang laban sa kalaban. Hindi man lang lumapit ang dalawa sa kanilang kalaban. Namatay sila sa ilang hakbang lang. Si Braxton ay tinamaan na parang isang kidlat, na natisod ng ilang hakbang pabalik, at halos bumagsak sa lupa. Buti na lang at nandoon ang mga inspection police officer para tumulong. Kailangan mong ganap na managot sa iyong mga salita at kilos. Kung may kaunting kasinungalingan man ang sinasabi mo, papawiin ko ang buong pamilya mo. Paano posibleng magkaroon ng isang taong hindi ka panipaniwala sa mundong ito? Masiglang tumango ang mga opisyal ng inspection ng pulisya, na nagpapatunay, Mr. Braxton, hinding-hindi kami mangangahas na linlangan ka. Nawala ang karaniwang talas ng mga mata ni Braxton. Napalitan ng ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Anong magagawa natin ngayon? What on earth can we do? Kahit na may awtoridad ang mayordomo, tila walang paraan para mag-ipon ng puwersang may kakayahang iligtas si Fergus. Higit pa rito, hindi maaaring umalis si Braxton sa Whittaker Estate sa sandaling ito. Ang araw na iyon ay minarkahan ang araw kung kailan si Maximus Whittaker, ang ama rin ni Fergus, ay nakatakdang lumabas mula sa pag-iisa. Ang anumang bahagyang sakuna ay maaaring humantong sa hindi maibabalik na mga kahihinatnan para kay Maximus. Upang maiwasan ang anumang mga sakuna kapag umalis si Maximus sa pag-iisa, dapat panatilihin ni Braxton ang kaayusan ng pamilya sa buong orasan, na nakabantay sa lahat ng oras. Kung hindi, kahit na ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring maglubog kay Maximus sa isang hindi na mababawi na sakuna. Anong gagawin ko? Nang ang pag-asa ay tila nawawala. Isang muffled boom ang umalangaw mula sa puso ng Whittaker Estate. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Braxton. Nagbago ang mukha nito na may halong pagtataka at saya. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay si Lord Maximus ang lumabas mula sa kanyang pag-iisa. Bakit hindi niya hayaang harapin ang malaking problemang ito? Si Maximus, sa kanyang napakalawak na karanasan at superior na kakayahan, ay higit na nalampasan ang Braxton sa kakayahan. Tiyak na malulutas niya ang malaking isyong ito nang walang kahirap-hirap. Nagmamadaling tinungo ni Braxton ang gitna ng Whittaker Estate ang Centurion Hall. Ang Centurion Hall ay nagsilbing lokasyon para sa nag-iisang pagsasanay ni Maximus, upang salubungin ang pagbabalik ni Maximus. Parehong bata at matatandang miyembro ng pamilya Whittaker, kasama ang kanilang mga lingkod, ay nakaluhod sa pasukan ng Centurion Hall mula pa noong madaling araw. Ang pamilyang Whittaker, bilang mga inapo ng maharlikang lahi, ay itinaguyod ang tradisyon ng pagbibigay respeto sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagyuko. Habang umaalingaw-ngaw ang mahinang tunog mula sa Centurion Hall, unti-unting lumitaw ang isang matayog at matatag na figure. Sino pa kaya ito maliban kay Maximus mismo? Nang makita siya, lahat ay yumuko ng 9 na beses ng sabay-sabay, na nagpapahayag, "Maligayang pagdating, Panginoon Maximus, sa iyong pagbabalik." Tumango si Maximus bilang kasiyahan. Pagkatapos ay iniskan ang assembly. Hindi nagtagal, napansin niya ang kawalan ng kanyang anak na si Fergus sa welcome party. Kapag bumalik ang isang ama mula sa pag-iisa, nakaugalian na ng kanyang anak na bumati sa kanya. Ang anumang mas mababa ay lalabag sa mga tradisyon na itinakda ng kanilang mga ninuno. Ang saya na unang naramdaman ni Maximus ay nabawasan ng husto sa isang iglap. Mahigpit niyang tanong, "Nasaan si Fergus? Bakit hindi siya dumating para batiin ako?" "Panginoong Maximus, ako ay karapat-dapat sa kamatayan. Tunay na karapat-dapat sa kamatayan." Si Braxton, sa gitna ng nakaluhod na karamihan, ay nagsimulang umiyak ng mapait. Nagdilim ang ekspresyon ni Maximus, at nag-utos, "Braxton, anong nangyari? Tumayo ka at magpaliwanag." "Lord Maximus, nabigo akong protektahan si Mr. Fergus, at siya ay kinuha ng mga kontrabida. Wala akong kapangyarihang iligtas siya. At walang halaga ang buhay ko. Nakikiusap ako sa iyong paghatol. Panginoon Maximus." Napalitan ng masamang ekspresyon ang mukha ni Maximus.
At naaninag mula sa kanya ang aura ng panganib. Siya ay sumigaw, na naging sanhi ng isang ipoypo ng nakamamatay na enerhiya na umikot sa paligid niya. Sa kanyang kabataan, si Maximus ay nagduso mula sa isang matigas na karamdaman na nag-iwan sa kanya ng walang anak. Tinawid niya ang mga bundok at ilog sa paghahanap ng mga kilalang doktor sa malalayong lugar. Ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay nagbunga ng kaunting tagumpay. Matapos ang maraming taon ng walang pagod na pagsisikap, sa wakas ay nakatagpo sila ng isang bihasang manggagamot na nagbigay sa kanila ng isang anak. Dahil ipinanganak sa kanya si Fergus sa kanyang mga huling taon, pinahahalagahan ni Maximus ang kanyang anak ng hindi nasusukat. Hindi niya kayang pag-alitan o hampasin siya. Sa karamihan, mag-aalok siya ng ilang mga salita ng patnubay. Ngunit ngayon, sa kanyang pagbabalik mula sa nag-iisang pagsasanay, nalaman niya ang balita ng pagdukot sa kanyang anak. Paanong hindi siya matupok ng galit? Humakbang siya patungo kay Braxton, na hindi sinasadyang naging sanhi ng pagkamatay ng dalawang katulong sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Braxton ay nanginginig ng hindi mapigilan. Nakatulad ng ipa na sinasala sa isang salon. Siya ay may malakas na premonition. Ang kanyang buhay ay nasa bingit ng pagkalipol. Bagamat walang kinalaman sa kanya ang suliranin ni Fergus. Alam niyang, batay sa ugali ni Maximus, walang alinlangang sasagutin niya ang lahat ng sisihin. Tamang-tama, nang marating niya ang Braxton. Hinawakan siya ni Maximus sa leeg. Itinaas siya sa lupa. Sa isang iglap, si Braxton ay naiwang hingal na hingal. Ang kanyang mukha ay naging kulay pula ng nakakainis. Ang kanyang paningin ay lumabo. Bahagya pa niyang naiintindihan ang Grim Reaper na sumenya sa kanya. Sinadya ni Maximus ang pagbigkas. Bawat salita ay may bigat. Sabihin mo sa akin, sino ang kumidnap sa aking anak? Nauutol na sabi ni Braxton. I don't know. The asterisk man it. Biglang humigpit ang hawak ni Maximus. Nasaan si Fergus ngayon? Muling umiling si Braxton. Humihingal. Hindi ko alam. Ikaw ay walang kwenta. Dinurog ni Maximus ang braso ni Braxton na may mahigpit na pagkakahawak. Bakit hindi ka kumilos para iligtas siya? Lumipat ang mga mata ni Braxton sa grupo ng mga inspeksyon na pulis. Ako, kakatanggap ko lang din ng balita. Nag-relay lang sila ng message. Snap! Habang binibigkas ang mga salitang iyon, dinurog ni Maximus ang leeg ni Braxton gamit ang kanyang napakalaking lakas at pagkatapos ay bigla siyang itinabi. Nang makita ang kakilakilabot na kalagayan ni Braxton, ang mga inspeksyon na pulis ay halos natakot sa kanilang talino. Si Braxton ay may kaunting pakikilahok sa bagay na ito. Ngunit nakatagpo siya ng gayong kalunos-lunos na kapalaran. Sila, sa kabilang banda, ay direktang nasangkot sa sitwasyong ito. Halos tiyak na si Maximus ay hindi magpapakita sa kanila ng anumang awa. Ang kanilang mga buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Ang mga opisyal ng inspeksyon ng pulisya ay nakadama ng isang walang uliran na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Huminga ng malalim si Maximus at nagtanong. Sabihin mo sa akin, nasaan ang anak ko? Sa Royal Flush Bar. Nauutol na sabi ng inspection officer. Sinubukan naming iligtas si Mr. Fergus. Pero hindi man lang kami makalapit sa kalaban. At nasugatan kami. Panginoon Maximus, ginawa namin ang aming makakaya. Mangyaring iligtas ang aming buhay. Nagsalita si Maximus na walang pakialam. Wala kang kalaban-laban sa kalaban. Nasaan sina Druno at Drodos? Palabasin sila at makita agad ako. Bago ako pumasok sa pag-iisa. Partikular kong inutusan silang protektahan ang aking anak. Ngayong nagkaproblema ang anak ko. Hindi may kikaila ang responsibilidad nila. Dapat nilang tabyusan ang kanilang kapabayaan sa kanilang buhay. Nanginginig ang boses ng inspeksyon na pulis habang ipinaliwanag niya. Tinamatay sila sa pagprotekta kay Mr. Fergus. Ano? Laking gulat ni Maximus. Kahit sina Druno at Drodos ay hindi sila kayang talunin. Nagpatuloy ang inspection police officer. Lord Maximus, sa totoo lang, tulad namin, hindi man lang makalapit sina Druno at Drodos sa kalaban. Napasulyap lang ang kalaban sa kanilang dalawa.
At pareho silang bumagsak kaagad. *Man 8. Some pain si Maximus sa ilalim ng kanyang hininga. Kahit na siya ay nasa nag-iisang pagsasanay sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang lakas ay hindi bumuti ng malaki. Sa karamihan, pinahaba nito ang kanyang buhay ng ilang taon. Kahit na sa kanyang peak, hindi siya magiging katugma ni Druno at Drodos. At tiyak na hindi ngayon. Ni Druno o Drodos ay hindi makatayo laban sa kaaway. At si Maximus ay hindi naiiba. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Hindi ako basta-basta makakatabi habang ang anak ko ay nakaharap sa kalaban na ito. Kung maaari, kusa niyang ipagpapalit ang sarili niyang buhay para sa anak niya. Sa huli, tinampol ni Maximus ang kanyang noo, na nag-isip ng isang napakatalino na ideya. May isang tao na walang alinlangan na makapagliligtas kay Fergus ang punong ministro. Alam ni Maximus na ang kasalukuyang punong ministro ay isang impostor. Isang katawan na kinokontrol ng Black Reaper mula sa Netherworld. At si Maximus ay nagsagawa pa ng ilang mga transaksyon sa Black Reaper. Ang Black Reaper ay nagtataglay ng pambihirang lakas, na sinasabing kapantay ng Great Marshal ng Eurasia. Kung kikilos siya, tiyak na matatalo niya ang kalaban. The inspection police officer's voice quivered as he explained. They died protecting Mr. Fergus. Maximus was greatly shocked. Even Druno and Drodos couldn't defeat them. The inspection police officer continued. Lord Maximus, to be honest, like us, Druno and Drodos couldn't even approach the enemy. The opponent merely glanced at the two of them. And they both dropped dead instantly. *Man 8. Maximus muttered a curse under his breath. Though he had been in solitary training for an extended period, his strength hadn't improved significantly. At most, it had prolonged his life by a few years. Even though his peak, he wouldn't have been a match for Druno and Drodos. And certainly not now. Neither Druno nor Drodos could stand against the enemy. And Maximus was no different. What should I do? What should I do? I can't simply stand by while my son faces this adversary. If it were possible, he would willingly throw his own life for his sons. In the end, Maximus slapped his forehead, coming up with a brilliant idea. There was someone who could undoubtedly solve Fergus the Prime Minister. Maximus was overthought the current Prime Minister was an imposter. A body controlled by Black Arioper from the Netherworld. And Maximus had even conducted a few transactions with Black Arioper. Black Arioper possessed extraordinary strength, so it to be on par with the Great Marshal of Eurosayo. If he took October Iron, he would surely defeat the enemy. Dahil dito, inutusan ni Maximus ang kanyang mga katulong. Ihanda ang sasakyan. Pupunta kami sa manor ng punong ministro. Kailangan kong makita ang punong ministro. Noon lang, nag-alinlangan ang inspection na pulis bago sinabing, Lord Maximus, may isang bagay na hindi ko sigurado kung dapat kong banggitin. Magsalita ka. Matigas na utos ni Maximus. Ipinaliwanag ng opisyal ng inspection ng pulisya. Ang punong ministro ay napatay. At ang asyenda ng punong ministro ay nagkagulo na ngayon. Ano? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Maximus ang inspection na pulis. Paano namatay ang punong ministro? Siya ay pinatay ng Great Marshal mismo. Great Marshal. Ang dalawang salitang Great Marshal ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Maximus. Dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. *Man 8. Bakit papatayin ng Great Marshal ang Prime Minister nang walang dahilan? Maganda ang relasyon nila noon. Tiyak na natuklasan ng Great Marshal ang sikreto ng Black Reaper. Iniisip ko kung nakita niya ang koneksyon sa pagitan ko at ng Black Reaper. Dapat ay walang anumang ebidensya. Kung hindi, ang pamilya Whittaker ay ni-raid na ngayon. Hindi malinaw kung ang punong ministro ay pinatay ng Great Marshal o ng Black Reaper. Kung ang punong ministro lamang ang napatay, at ang Black Reaper ay buhay pa, maaari ko siyang ipatawag pabalik. Walang alinlangan na mailigtas niya ang aking anak. Upang ipatawag ang Black Reaper, kailangan ng isang tao ang pisikal na katawan o bangkay ng punong ministro.
Mabilis na nagtanong si Maximus. Nasaan na ngayon ang katawan ng punong ministro? Nagpalitan ng hindi tiyak na sulyap ang mga inspection officer bago sabay-sabay na umiling. Hindi namin alam. Mga walang kwentang tanga. Nagmura si Maximus. Nabigo kang protektahan ang aking anak. At ngayon ay wala kang alam tungkol sa lokasyon ng katawan ng punong ministro. Mas gusto mo bang wakasan ang iyong buhay? O tutulungan kita? Ang mga opisyal ng inspeksyon ng pulisya ay lumuhod. Nagsusumamo. Panginoon Maximus, napagtanto namin ang aming pagkakamali. Mangyaring bigyan kami ng pagkakataong magpatawad sa aming mga maling gawain. Mangyaring iligtas ang aming buhay. Nakikiusap kami sa iyo. Snap! Ngunit si Maximus, sa isang mabilis na galaw, ay tumalikod sa ulo ng isang opisyal. Iniligtas ko ang iyong buhay. Ngunit sino ang nagligtas sa buhay ng aking anak? Ang natitirang mga opisyal ng inspeksyon ng pulisya ay umatras ng ilang hakbang. Ramdam ang kanilang takot. Sa kanilang desperasyon, sinubukan nilang igiit ang kanilang mga karapatan. Lord Maximus, ikaw, hindi mo kami mapapatay. Kami ay mga opisyal ng pulisya ng inspeksyon. Mga pampublikong tagapaglingkod ng bansa. Huwag na nating banggitin na ang iyong pamilyang Whittaker ay walang opisyal na posisyon sa Eurasia. Kahit gawin mo, wala kang awtoridad na magpatupad ng batas. Pati buhay natin. Haha. Tumawa si Maximus. Ang kanyang nakakagigil na tawa ay nagpapadala ng panginginig sa lahat ng naruroon. Nagdedebate ka ba ng karapatan sa akin? Paumanhin. Ngunit hindi ka kwalipikado. 100 taon na ang nakalilipas. Ang kabuuan ng Eurasia ay nasa ilalim ng aming kontrol. Bagamat nagbago ang panahon at nagbago ang mga dinastiya, banayad pa rin ang ating impluwensya. Nakatago sa bawat sulok ng bansa. Kami ang tunay na puppet master. At ikaw, hindi ka karapat-dapat na maging aso namin. Sa mga salitang iyon na nakabitin ng husto sa hangin. Naglabas ng utos si Maximus. Obsidian Tigress, patayin mo sila. Naiintindihan. Biglang, maraming mga individual na nakasuot ng itim na lumitaw mula sa bawat sulok. Na sumasali sa pangkat ng inspeksyon sa isang mabangis at nakamamatay na labanan. Ang Obsidian Tigress ay isang piling pangkat ng mga assassin na personal na sinanay ni Maximus mismo. Sa panahon ng kanyang nag-iisang pagsasanay, si Maximus ay nagpatala kay Obsidian Tigress upang protektahan siya. Ang kanilang lakas ay lumagul ng husto sa panahong ito. At ang ilang inspeksyon lamang ng mga opisyal ng pulisya ay walang kapantay para sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, naghihirap na hiyawan ang napuno ng hangin habang ang ilang mga inspeksyon na opisyal ay nagtagpo sa kanilang wakas sa mga pool ng dugo. Si Maximus, huminga ng malalim. Natagpuan ang kanyang sarili na kakaibang naakit sa halimuyak ng dugo. Hindi niya maiwasang sumimangot. Hindi sigurado kung bakit nagkaroon siya ng ganitong pagkahumaling dito. Bukod dito, isang hindi maipaliwanag na pagnanais na yakapin ang kalupitan. Kumain ng hilaw na laman at uminom ng dugo. Ay umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang malayo sa normal ang pagnanasang ito. Sa pilit na pagsisikap, pinigilan niya ang pananabik. Bumalik si Maximus sa kanyang lugar ng nag-iisa na pagsasanay at inutusan si Obsidian Tigress. Ay secure ang ari-arian. Walang sino man ang pinapayagang pumasok o umalis sa Whittaker Estate nang walang pahintulot ko. Naiintindihan. Ang mga assassin ng Obsidian Tigress ay nagkalat. Palihim na pumwesto sa buong Whittaker Estate. Tinitiyak na walang sino man ang malayang makapasok o makalabas habang ipinagpatuloy ni Maximus ang kanyang paghahanap upang mahanap ang bangkay ng punong ministro. With those words hanging heavily in the war, Maximus issued a command. Obsidian Tigress, kill them. Understood. Suddenly, numerous individuals clad in black emerged from every corner, invoking the inspection team in a fierce and deadly battle. Obsidian Tigress was an elite team of assassins personally trained by Maximus himself. During his period of solitary training, Maximus had enlisted Obsidian Tigress to protect him. Their strength had grown significantly during this time. And a few mere inspection police officers were no match for them. Amidst the chaos,
Agonizing screams filled the war as several inspection officers met their end in pools of blood. Maximus, taking a deep breath, found himself strangely drowned with the scent of blood. He couldn't help but frown, uncertain why he had developed such a fascination with it. Moreover, an inexplicable desire to embrace savagery, to consume raw flesh and drink blood, surged from the depths of his heart. He knew this desire was far from normal. With a forceful effort, he suppressed the craving. Maximus returned to his place of solitary training and ordered Obsidian Tigress. Secure the estate. No one is allowed Wednesday to enter or leave the Whittaker estate without my permission. Understood. The assassins of Obsidian Tigress dispersed, stealthily positioning themselves throughout the Whittaker estate, ensuring no one could enter or exit freely as Maximus resumed his quest to locate the Prime Minister's corpse. Nagbunga ang pagtitiyaga, at pagkatapos ng malawakang pagsisiyasat, sa wakas ay natuklasan niya ang lokasyon ng katawan. Cygnus Room. Ang Cygnus Room ay isang napaka-confidential na pasilidad, na maingat na idinisenyo ng Great Marshal mismo. Ito ay isang lugar ng mahigpit na disiplina. At maging si Maximus at ang punong ministro ay walang-walang limitasyong pag-access. Gayunpaman, walang lihim na ganap sa mundong ito. Sa kanyang mga unang taon, nagawa ni Maximus na manalo sa isang miyembro ng kawani ng Cygnus Room. Namumuhunan ng malaking halaga upang maging kanyang impormante sa loob ng organisasyon. Ang 1,000 araw ng pagsasanay ay para sa isang sandali ng paggamit. Ngayon, malapit ng patunayan ng especially iyon ang kanyang halaga. Inayos ni Maximus ang kanyang emosyon at, gamit ang isang dalubhasang tagapagbalita, nakipag-ugnayan sa kanyang impormante. Mabilis na kumonekta ang tagapagbalita. At nagtanong si Maximus, "Northy, kumusta ka kamakailan? Maginhawa bang makipag-usap ngayon?" Isang malalim at matunog na boses ang tumugon mula sa kabilang dulo. "Maaari ko bang tanungin kung sino ang nagsasalita? Parang hindi tayo magkakilala." "Northern Wolf, mayroon kang kakaibang talento sa pagkalimot," sagot ni Maximus. "Naaalala mo ba nang sabay tayong tumawid sa Mount Snow? Naglakbay sa tabi ng ilog Geron. At nagkaroon ng magandang oras sa Lamor Tower. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Ang mga pariralang ito, sabay-sabay na tumawid sa Mount Snow. Naglakbay sa tabi ng ilog Geron. At nagkaroon ng magandang oras sa Lamor Tower. Ay isang lihim na code sa pagitan ng Maximus at Northern Wolf. Kapag ginamit ni Maximus ang code na pariralang ito, makumpirma ng Northern Wolf ang kanyang pagkakakilanlan at matiyak na hindi siya kinokontak ni Maximus sa ilalim ng pagpilit. Hininaan ng Northern Wolf ang kanyang boses at nagtanong, "Lord Maximus, may kailangan ka ba sa akin?" Northern Wolf, nakatanggap ka na ba ng balita na ang katawan ng punong ministro ay naninirahan ngayon sa Cygnus Room? 2/3. Tanong ni Maximus, naghahanap ng impormasyon. Sa katunayan, kinuha namin ang mga labi ng punong ministro, na personal na inayos para sa paghahatid ng Great Marshal mismo. Nang marinig ito, ipinilit pa ni Maximus, "Maaari mo ba akong paliwanagan, Northern Wolf, kung bakit ipinagkatiwala ng Great Marshal sa Cygnus Room ang responsibilidad na ito?" Ipinaliwanag ng Northern Wolf, "Nais ng Great Marshal na pribado nating igalang ang punong ministro. Siya ay pararangalan ng isang state funeral, na nakabalot sa pambansang watawat." Ha! Kumunat ang noo ni Maximus. Napagtanto na ang layunin ng Great Marshal na bigyan ang punong ministro ng state funeral ay nagpapahiwatig ng mas malalim na pag-unawa. Iminungkahi nito na ang Great Marshal ay maaaring nahukay ang tunay na pagkakakilanlan ng punong ministro bilang Black Reaper, ang responsable sa maraming kalamidad sa loob ng bansa. Nang may pag-iingat, nagtanong ang Northern Wolf, "Lord Maximus, maaari ko bang tanungin kung bakit bigla kang naging interesado sa punong ministro?" Ibinahagi ni Maximus, "Northern Wolf, mayroon akong kahilingan para sa iyo." "Ano ito?" "Kailangan kong tulungan mo ako sa pagkuha ng katawan ng punong ministro." "Imposible yan." Marihing tumanggi ang Northern Wolf. "Lord Maximus, dapat mong pag-isipang muli.
Kulang ako sa paraan para magawa ang ganoong gawain. Lubos kong ipinapayo na huwag ituloy ang kursong ito ng aksyon. Ang mga labi ng punong ministro ay isang bagay na pinakamahalaga kahit sa Great Marshal. Ang sino mang naghahangad na sakta ng punong ministro ay nag-aanyaya ng masasamang kahihinatnan. Gayunpaman, iginiit ni Maximus, Northern Wolf, mangyaring mag-isip ng solusyon. Naniniwala akong makakahanap ka ng paraan. Napanatili ng Northern Wolf ang kanyang pasya, na nagsasabi, Panginoon Maximus, inirerekomenda ko na maghanap ng mas may kakayahan. Natatakot ako na hindi ako makakatulong. Tapusin na natin ang usapang ito. May iba pa akong kailangang asikasuhin. Paghahanda upang tapusin ang tawag. Ang Northern Wolf ay nagambala ni Maximus na apurahang sinabi. Maghintay. Northern Wolf, may kailangan akong ipakita sa iyo. Pagkatapos mong makita ito, magpasya kung tutulungan mo ako. Ano ito? Sandali lang. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan. At biglang nag-play ang isang pag-uusap mula sa kabilang dulo ng telepono. Ito ay ang mga talaan ng chat ng mga nakaraang transaksyon sa pagitan ng Maximus at Northern Wolf. Nang marinig ito, nabalisa ang Northern Wolf. Nagtanong, Lord Maximus, bakit mo iningatan ang mga chat record na ito? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Maximus. Walang partikular na dahilan. Naisip ko lang na magiging nostalgic na muling bisitahin sila sa aking libreng oras. Lord Maximus, mariing ipinapayo ko sa iyo na tanggalin kaagad ang mga audio record na ito. Babala ng Northern Wolf, tiyak, gayunpaman. Naglagay ako ng malaking pagsisikap sa pagpapanatili ng impormasyong ito. Ngayon, hinihiling mo sa akin na itapon ito. Hindi ba't medyo hindi makatwiran? Baka may maitutulong ka sa akin. Pinipigilan ang kanyang galit. Tinanong ng Northern Wolf, ano ang nasa isip mo? Iminungkahi ni Maximus, ay pangako mo sa akin ang mga kondisyon na nabanggit ko kanina. At tulungan mo akong kunin ang katawan ng punong ministro. Ikaw, hindi maitagol ng Northern Wolf ang kanyang pagkadismaya. Lord Maximus, it's not a matter of willingness, but capability. Kahit na may mga pambihirang kakayahan. Halos imposible ang pagnanakaw sa katawan ng punong ministro mula sa ilalim ng mga mata ng Cygnus Room. Ito ang kanilang pangunahing prioridad ngayon. At ang pag-target ay mag-iimbita ng kamatayan. Dapat mong baguhin ang iyong mga tuntunin. Sa buong katapatan, inilagay ni Maximus ang kanyang tiwala sa pagtatasa ng Northern Wolf. Ang posibilidad ng matagumpay na pagnanakaw sa mga labi ng punong ministro mula sa mahigpit na binabantayang Cygnus Room ay mas mababa sa 50%. Ito ay isang hindi maikakailang mapangahas na kahilingan sa Northern Wolf. Gayunpaman, natagpuan ni Maximus ang kanyang sarili na nag-iisip kung mayroon siyang anumang mga alternatibong magagamit sa sandaling ito. Kung pigilin niya ang pag-agaw sa katawan ng punong ministro at tawagan ang Black Reaper na iligtas ang kanyang anak na si Fergus. Ito ay magwawakas ng angkan ng pamilya Whittaker. Preparing to end the call. Northern Wolf was interrupted by Maximus urgently saying, Wait, Northern Wolf, there's something I need to show you. After you've seen it, decide whether you'll assist me. What is it? Just a moment. A moment of silence paused. And suddenly, a conversation from the other end of the phone ployed. It was the chat records of transactions between Maximus and Northern Wolf. Hearing this, Northern Wolf grew agitated, asking, Lord Maximus, why have you kept these chat records? Maximus offered a faint smile. No particular reason. Just thought it would be nostalgic to revisit them during my free time. Lord Maximus, I strongly advise you to delete these audio records immediately. Northern Wolf cushioned. Certainly. However, I put considerable effort into preserving this information. Now, you're asking me to discard it. Isn't that rather unreasonable? Perhaps you could do me a small favor. Suppressing his anger, Northern Wolf asked, What do you have in mind? Maximus proposed, Promise me the conditions I mentioned earlier. And help me retrieve the Prime Minister's body.
Northern Wolf couldn't hide his frustration. Lord Maximus, it's not a matter of willingness, but capability. Even with extraordinary abilities, stealing the Prime Minister's body from under the watchful eyes of Cygnus Room is nearly impossible. It's their top priority now. On targeting it would be inviting death. You should change your terms. In all honesty, Maximus placed his trust in Northern Wolf's assessment. The odds of successfully pilfering the Prime Minister's remains from the heavily guarded Cygnus Room were less than 50%. It was an undeniably audacious request to mock of Northern Wolf. However, Maximus found himself pondering if he had only viable alternatives at this juncture. If he refrained from seizing the Prime Minister's body and calling upon the Black Areoper to rescue his son, Fergus, it would spell the end of the Whittaker family's lineage. Kaya, sa kabila ng 50% lamang na pagkakataon ng tagumpay, si Maximus ay handa na italaga ang kanyang lahat sa gawaing ito. Nakiusap si Maximus, Northern Wolf, hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan ng aking anak, at ang kinabukasan ng pamilya Whittaker. Kung hindi mo ako tutulungan, ang lahi ng aking pamilya ay hindi na umiiral. Dapat tulungan mo ako sa pagkakataong ito, o ilalantad ko tayong dalawa sa Cygnus Room at sa Great Marshal. Darn it! Ang Northern Wolf ay sumabog sa galit at kabastusan. Ngunit napagtanto niya na ang pagagalitin kay Maximus ay hindi magbabago ng sitwasyon. Ang pagpindot sa isyo ay ang paghahanap ng solusyon. At ang kompromiso kay Maximus ay tila ang tanging paraan pasulong. Alam na alam ni Northern Wolf ang ugali ni Maximus. Sa sandaling napagpasyahan ng huli na ituloy ang isang paraan ng pagkilos. Kahit na ang lakas ng 10 toro ay hindi makahahadlang sa kanya mula sa kanyang piniling landas. Napabuntong hininga ang Northern Wolf. Napakabuti. Panginoon Maximus, pinaatris mo ako sa isang sulok. Susubukan ko ito. Ngunit ito ay isang mapanganib na pagsisikap. Kung mabibigo ako at matuklasan, ang mga kahihinatnan ay aabot sa pamilya Whittaker. Sigurado ka bang handa kang kunin ang panganib na ito? Pinagtibay ni Maximus, sa aking pamilya Whittaker na nasa bingit ng pagkalipol. Wala akong ibang pagpipilian. Northern Wolf conceded. Sige, susubukan ko. Gayunpaman, kahit na magtagumpay ako sa pagkuha ng katawan ng punong ministro, hindi ako makakapagstay sa Cygnus Room. Ang kanilang mga kakayahan ay malamang na bakas ito pabalik sa akin. Pagdating ng panahon, kakailanganin mong gamitin ang lahat ng iyong resources para matulungan akong maghanap ng kanlungan sa ibang bansa. Walang problema, sabi ni Maximus. With that, Northern Wolf concluded. Hintayin mo ang aking mensahe. Gagawa ako ng plano sa lalong madaling panahon. Nang matapos ang tawag, humiga si Northern Wolf sa kanyang upuan. Huminga ng malalim. Ang lakas ng loob nitong pasaway na ito. Ang lakas ng loob na takutin ako ng ganyan. Dapat may death wish siya. Teka lang, hindi kita bibitawan. Biglang, isang banayad na pagbabago sa hangin sa likod niya ang nakakuha ng atensyon ng Northern Wolf. Ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng pagbabago bago sa aura ng isang tao. The Asterisk Man ito. May nagtatago sa kwarto ko. Sa isang iglap, ang kanyang mga ugat ay nasa gilid. Ang katotohanan na maaari silang makalusot sa aking silid nang hindi ko napapansin ay nagpapahiwatig na ang kanilang lakas ay hindi dapat maliitin. Marahil ay higit pa sa akin. Walang pag-aalinlangan. Mabilis na tumalikod ang Northern Wolf. Ngunit bago siya makapag-react, isang malamig, metal na bagay ang idiniin sa likod ng kanyang ulo. At isang malamig na boses ang nag-utos. Huwag kang gumalaw ng kalamnan. Itaas ang iyong mga kamay kung saan ko sila makikita. Lumakas ang pagkabigo sa loob ng Northern Wolf. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makipaglaban. At nasuko na siya ng hindi niya kilalang salarin. Ito ay humuhubog sa isang pambihirang malas na araw. Nag-aatubili. Itinaas niya ang kanyang mga kamay ng mataas at dahan-daang tumingkayad. Nagtatanong, sino ka? Sumagot ang misteryosong figure. Ano? Hindi mo man lang makilala ang boses ko. Talagang binaygo mo ako.
Ha! Nang marinig ang mga salitang iyon. Natigilan si Northern Wolf, sabi ng ibang tao. Natigilan si Northern Wolf. Medyo pamilyar nga ang boses at tono na ito. Di kaya, bumalik na ba siya? Ito ay imposible. Di ba patay na yung taong yon? Paano sila muling lilito sa mundong ito? Dahil sa takot sa posibleng putok ng baril. Hindi nang ahas ang Northern Wolf na lumingon. Nanginginig ang kanyang boses habang maingat na nagtanong. Ikaw ba ay aking Panginoon? Crimson Wolf. Tama iyan. Tumulo ang boses ng kabilang partido sa paghamak habang nagpatuloy sila. Gayunpaman, ikaw, traidor ng Cygnus Room, ay hindi karapat-dapat na maging alagad ko. Ang pagtuturo sa iyo ng lahat ng alam ko ay ang pinakamatinding pagkakamali ng aking buhay. Ngayon, itatama ko ang pagkakamaling iyon. Northern Wolf, ihanda ang iyong mga huling salita. Master, ikaw talaga. Kitang-kita ang pananabik ng Northern Wolf nang makumpirma ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Master, buhay ka pa. Ito ay hindi ka panipaniwala. Tunay na hindi ka panipaniwala. Si Crimson Wolf, isa sa mga miyembro ng Alpha Suicide Squad. Ang utak sa likod ng paglikha ng Cygnus Room. Bilang isang bata, ang Northern Wolf ay inabandona ng kanyang mga biolohikal na magulang at iniwan upang ayusin ang kanyang sarili sa mga lansangan. Si Crimson Wolf ang nagligtas sa kanya mula sa bingit ng gutom at naging kanyang Panginoon. Sa ilalim ng patnubay ni Crimson Wolf, ang Northern Wolf ay hindi lamang nakaligtas ngunit umunlad sa Cygnus Room. Ang kanilang bono ay mas malapit kaysa sa pagitan ng Northern Wolf at ng kanyang sariling mga magulang. Gayunpaman, sa isang malaking labanan laban sa kaaway, napatay si Crimson Wolf sa isang bombardment na yumanig sa buong Cygnus Room. Nawasak ang Northern Wolf, nagluluksa sa pagkawala ng kanyang amo sa loob ng 3 buong araw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, makalipas ang 10 taon, bumalik ang kanyang namatay na amo. Ngayon, ang Northern Wolf ay napuno ng mga tanong. Nagpupumilit na maunawaan kung paano nakaligtas ang kanyang amo at kung bakit siya nawala ng walang bakas sa loob ng 1 buong dekada. Katahimikan. Putol ni Crimson Wolf. Nag-aalab ang kanyang galit. Hindi ka karapat-dapat na maging alagad ko. Ngayon, naparito ako upang itama ang aking pagkakamali. Anumang huling salita, sa kabila ng malungkot na sitwasyon. Tumawa si Northern Wolf. Guro, bago ako magwakas, nais ko lang makita ang iyong mukha ng isang beses pa. Thoughts correct. The other Portai's voice dripped with disdain as they continued. However, you, traitor of Cygnus Room, are not worthy of being my disciple. Teaching you everything I knew was the grovest mistake of my life. Tuloy, I'll rectify that mistake. Northern Wolf, prepare your lost words. Monster, it's really you. Northern Wolf's excitement was palpable upon confirming the identity of the other party. Monster, you're still alive. This is incredible. Truly incredible. Crimson Wolf, one of the Alpha Suicide Squad members, was the mastermind behind the creation of Cygnus Room. As a child, Northern Wolf had been abandoned by his biological parents and left to fend for himself on the streets. It was Crimson Wolf who had rescued him from the brink of starvation and become his master. Under Crimson Wolf's guidance, Northern Wolf not only survived but thrived in Cygnus Room. Their bond was even closer than that between Northern Wolf and his own parents. However, in a major battle against the enemy, Crimson Wolf was killed in a bombardment that had shaken the entire Cygnus Room. Northern Wolf had been devastated, mourning his master's loss for 3 full days. Unexpectedly, 10 years later, his deceased master had returned. Now, Northern Wolf was filled with questions, struggling to comprehend how his master had managed to survive and why he had disappeared without a trace for an entire decade. Silence. Crimson Wolf snapped, his anger flooring. You are not worthy of being my disciple. Tuloy, I've come to correct my mistake. Any lost words? Despite the grim situation, Northern Wolf chuckled. Master,
Before I meet my end, I simply wish to see your foes one more time. Saglit na nag-alinlangan si Crimson Wolf at pagkatapos ay nagpaubaya. Mabuti. Ang Northern Wolf ay humarap kay Crimson Wolf, na nagsasabi, Guro, isang dekada na ang nakalipas mula noong huli nating pagkikita. Minarkahan ng oras ang presensya nito sa iyo. Tama na, sagot ni Crimson Wolf. Madiin ang kanyang tingin. Natutupad ang hiling mo. Ihanda ang iyong sarili para sa paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Maghintay sandali, Guro. Pagsingit ng Northern Wolf, may isa pa akong hiling. Magsalita ka. Naglaan ako ng higit sa 2 dekada sa Cygnus Room. Ngunit hindi ko nakita ang tunay na anyo ng Great Marshal. Ang tanging hinihiling ko ay isang maikling sulyap sa kanya upang humanga sa kanyang kadakilaan bago ako umalis sa mundong ito. Mariing tinanggihan ni Crimson Wolf ang ideya. At sinabing, ang isang Tridor na tulad mo ay walang karapatang harapin ang Great Marshal. Ang iyong presensya ay magiging isang paghamak sa kanyang maringal na tangkad. Nagbitiw ang hininga ng Northern Wolf. Sige kung ganoon. Makikipagkompromiso ako. Hindi ko makikilala ang Great Marshal. Ngunit tiyak na walang masama kung marinig lamang ang kanyang boses. Ako, ang iyong alagad, ay makakapagpapahinga ng mapayapa. Sandaling nag-alinlangan si Crimson Wolf bago tumango. Buti naman. Pagbibigyan ko ang hiling mo. Sa katunayan, ay report ko sana ang iyong pagkahuli sa Cygnus Room sa Great Marshal. Kinuha niya ang kanyang communicator at nakipag-ugnayan kay Dexter. Agad na nagkonekta ang kanilang tawag. Nag-uulat si Crimson Wolf. Great Marshal. Magalang niyang simula. Sagot ng boses ni Dexter. Crimson Wolf. Maraming taon kang natutulog. Bakit mo ako kinontak ngayon? Ipinagtapat ni Crimson Wolf. Dakilang Marshal. Nakagawa ako ng mabigat na kasalanan at hinihiling ko ang iyong parusa. Oh, sabihin mo sa akin. Anong krimen ang ginawa mo? Inamin ni Crimson Wolf. Nabigo akong masuri ng tama ang karakter ng isang tao at hindi sinasadyang pinayagan ang isang Tridor sa Cygnus Room. Nagdulot ito ng hindi na mapananoli na pinsala sa Cygnus Room. The Great Marshal. At Eurasia, hinihiling ko ang iyong parusa. Great Marshal. Tumulo ang galit sa boses ni Dexter habang tumugon. Hindi dapat makatakas sa hustisya ang Tridor mula sa Cygnus Room. Dahil dinala mo ang taong ito dito. Kailangan mo ring tanggapin ang mga kahihinatnan. Ang Cygnus Room ay ang rurok ng kagamitang pansiguridad ng Eurasia, na kumakatawan sa sukdulang pagtatanggol sa mga hangganan ng bansa. Ang pagpasok ng mga taksil sa naturang organisasyon ay nagdulot ng matinding banta sa seguridad ng Eurasia. Ang galit ni Dexter ay ganap na makatwiran. Ang Crimson Wolf ay time na sumagot. Naiintindihan ko. Ipapataw ko sa aking sarili ang pinakamabigat na parusa. Nasa iyo ang aking salita. Great Marshal. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa sandaling iyon, ang Northern Wolf ay biglang lumuhad at nagpahayag. Nightingale 3 ay nagbibigay galang sa Great Marshal. Ha! Nanginig si Crimson Wolf. Pinasulyapan ng hindi maipaliwanag na tingin ang Northern Wolf. Nightingale 3. Anong ibig sabihin yan? Natahimik sandali si Dexter bago sinabing, Nightingale 3, huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang taksil. Pinagtibay ng Nightingale 3, dakilang Marshal. Totoo na ako ang taksil na binanggit ni Guro. Gayunpaman, hindi ako isang tunay na Tridor. Sinusunod ko ang iyong mga utos. Nagsisilbing pin sa loob ng Cygnus Room para akitin ang anumang puwersang naglalayong ikompromiso ito. Sa ngayon, matagumpay kong nadiskubre ang 33 paksayon na nagsasabuatan laban sa Cygnus Room, na naglalagay ng matinding banta sa Eurasia. Ibibigay ko ang listahan sa lalong madaling panahon. Pinuri siya ni Dexter, na nagsabing, nakakamanghang gawa. Nightingale 3. Ang tiwala ko sa iyo ay maayos na nailagay. Wait, tahan. Great Marshal. Northy. Medyo naliligaw na ako dito. Pagsingit ni Crimson Wolf na napakamot sa ulo sa pagkalito. Ano itong Nightingale Squad? Ano ito sa pagsunod sa utos ng Great Marshal? Sagot ni Dexter. Mamaya na ang Nightingale 3 ay magpapaliwanag nito sa iyo.
Nightingale 3. Ibigay ang listahan kay Crimson Wolf. Hayaan mong si Crimson Wolf ang personal na humawak sa mga puwersang iyon na ng ahas na makialam sa Cygnus Room. Ang Northern Wolf, o Nightingale 3, ay tumugon. Ako ay nasa serbisyo mo. By the way, Great Marshal, may isa pang bagay na kailangan kong iulat. Hinikayat siya ni Dexter na magpatuloy. Go on. Nakipag-ugnayan sa akin ang pamilyang Whittaker. Hinihiling nila ang aking tulong sa pagnanakaw ng pisikal na katawan ng punong ministro. Tila binibigyang halaga nila ang pagkuha ng kanyang mga labi. Paano ako magpapatuloy? Great Marshal. Oh, nang marinig niya ang balitang ito, napukaw ang interes ni Dexter. Gusto ng pamilyang Whittaker na nakawin ang katawan ng punong ministro. Anong klaseng pagkana ang ginagawa nila? Sinimulan ni Dexter na pag-isipang mabuti ang sitwasyon. Naunawaan niya na ang punong ministro ay palaging nasa ilalim ng kontrol ng Black Reaper. Na nagpapahiwatig na ang dating punong ministro ay, sa katunayan, ang Black Reaper mismo. Napanatili ng pamilyang Whittaker ang isang malapit na relasyon sa punong ministro. At kahit na matapos ang pagpapatalsik sa Black Reaper, hinanap pa rin nila ang kanyang katawan. Hindi kaya alam na ng pamilyang Whittaker na ang matandang punong ministro ay hindi tunay na tila siya. Ngunit sa halip ay sisidlan ng Black Reaper. Hold on. Hold on. Great Marshal. Northy. I'm a bit lost here. Crimson Wolf interjected, scratching his head in confusion. What is this Nightingale Squad? What's this all about obeying the Great Marshal's orders? Dexter replied. Nightingale 3 will explain this to you later. Nightingale 3. Hand the list over to Crimson Wolf. Let Crimson Wolf personally handle those forces thought to meddle with Cygnus Room. Northern Wolf, or Nightingale 3, responded. I owe your service. By the way, Great Marshal, there's one more matter I need to report. Dexter urged him to continue. Go on. The Whittaker family host contacted me. They are requesting my assistance in stealing the physical body of the Prime Minister. They seem to attach great importance to obtaining his remains. How should I proceed? Great Marshal. Oh, when he heard this news, Dexter's interest was piqued. The Whittaker family wants to steal the Prime Minister's body. What kind of scheme are they hatching? Dexter began to contemplate the situation deeply. He understood that the Prime Minister had always been under the control of Black Reaper, implying that the former Prime Minister was, in fact, Black Reaper himself. The Whittaker family had maintained a close relationship with the Prime Minister. And even after the expulsion of Black Reaper, they still sought his body. Could it be that the Whittaker family had known all along that the old Prime Minister was not truly who he seemed to be, but rather the vessel of Black Reaper? Nagdulot ito ng pagdududa sa isip ni Dexter. Maaaring nasangkot ang pamilya Whittaker sa lihim na pakikitungo sa Black Reaper. Ang pagkuha sa pamilyang Whittaker ay posibleng humantong sa isang trail na maglalantad sa kinaroroonan ng Black Reaper. Sa sandaling iyon, nagpasya si Dexter. Gagamitin niya ang sariling plano ng pamilya Whittaker sa kanyang kalamangan. Kasunod ng kanilang pangunguna upang masubaybayan ang Black Reaper, mabilis niyang inutusan ang Northern Wolf, Nightingale 3, sundin ang mga tagubilin ng pamilya Whittaker. Nakawin ang katawan ng punong ministro at alisan ng takip ang tunay na intensyon ng pamilya Whittaker. Sumang-ayon ang Northern Wolf. Naiintindihan. Kasunod nito, lumingon si Dexter kay Crimson Wolf, na nagtuturo. Crimson Wolf, sundin mo ang aking utos. Oo, sir. Pag-amin ni Crimson Wolf. Gusto kong ituon mo ang lahat ng iyong pagsisikap sa usapin ng pamilya Whittaker. Panatilihin ang malapit na pagbabantay sa kanilang mga aksyon. Subaybayan ang kanilang bawat kilos. At iulat ang kanilang mga aktibidad sa akin kaagad. Bukod pa rito, tiyakin ang kaligtasan ng Northern Wolf sa lahat ng oras. Naiintindihan. Pagtatapos ni Dexter. Very well. That will be all. Hinihintay ko ang iyong mga positibong resulta. Dahil doon, natapos ang komunikasyon.
Tumingin si Crimson Wolf kay Northern Wolf na may hindi gaanong magiliw na tingin. Anak, medyo marami ka ng sikreto. Hindi ba? Humalaklak si Northern Wolf. Master, nagbibiro ka. Gaano man ako ka-Jose magtago ng mga bagay. Ito ay mapatla kumpara sa iyong kadalubhasaan. Nagtago lang ako bilang Nightingale 3 sa loob ng Cygnus Room. Habang ikaw, sa kabilang banda, ay nagpasya na magpanggap ng kamatayan at makipagsapalaran sa Netherworld. Scram! Humihingal si Crimson Wolf at naghatid ng sipa sa likuran ni Northern Wolf. You cheeky brat, mas mabuting simulan mo ng magpaliwanag. Ano ang kwento nitong Nightingale 3? Bakit hindi ko ito narinig kailanman? Walang kahit isang pahiwatig ng impormasyon tungkol sa Nightingale Squad sa Cygnus Room. Sinimulang linawin ni Northern Wolf. Guro, ganap na normal na walang mga talaan ng Nightingale Squad sa Cygnus Room. Dahil sa mundong ito, dalawang individual lamang ang nakakaalam sa pagkakaroon ng Nightingale Squad. Paliwanag pa niya, ang dalawang individual na nakakaalam sa Nightingale Squad ay, syempre, ang Great Marshal at General North. Nakilala mo bilang Master Soul Wolf. Ito ay sa pamamagitan ng lubhang mapalad na mga pangyayari na nakilala ni Master Soul Wolf ang squad. Kung hindi, kahit na siya ay nanatili sa kadiliman tungkol sa pagkakaroon nito, maingat na tumango si Crimson Wolf. Medyo nasiyahan ang kanyang kuryosidad. Hindi ko inakala na may mga ganitong lihim na nilalang sa mundong ito. Ako ay ganap na ignorante sa kanilang pag-iral. By the way, kailan ka sumali sa Nightingale Squad? Wala akong ideya. Humalaklak si Northern Wolf. Bakas ng kahihiyan ang kanyang tono. Hehe, Master, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na sumali ako sa Nightingale Squad bago pa kita makilala? Kalokohan. Nanunuya si Crimson Wolf. Sino ang nasa tamang pag-iisip na bibili niyan? Nang matagpuan kita, ikaw ay walang iba kundi isang dukha na 8 taong gulang. Mahina at walang kapangyarihan. Maiisip ba ng Nightingale Squad na mag-recruit ng isang maruming pulubi na tulad mo? Malinaw sa akin na pagkatapos mong matutunan ang lahat ng iyong mga kasanayan mula sa akin. Kinilala ng Great Marshal ang iyong potensyal para sa paglago, na humahantong sa iyong partikular na recruitment sa Nightingale Squad. Paglilinaw ng Northern Wolf. Guro, ang totoo. Natuklasan na ako ng Great Marshal at inarkilan niya ako sa Nightingale Squad bago mo ako natagpuan. Sa oras na iyon, ang Great Marshal ay hindi pa nakakaakyat sa kanyang kasalukuyang ranggo. Isa lamang siyang tagapag-alaga ng hangganan. Higit pa rito, hindi pa naitatag ang Cygnus Room. Dagdag pa niya, ginagalang ka ng Great Marshal. Guro, kaya naman itinalaga niya ako sa tabi mo. Nandito ako para matuto mula sa iyo at regular na maghatid ng impormasyon tungkol sa iyong kinaroroonan at iba't ibang detalye sa Great Marshal. Sa pamamagitan ng impormasyong ibinigay ko na ang Great Marshal ay nakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa iyo. Sa huli ay humahantong sa iyong pag-recruit sa Alpha Suicide Squad at ang iyong tungkulin bilang isang tagagawa ng desisyon sa Cygnus Room. Sa wakas, ang Northern Wolf ay nagtapos na may ngiti. Guro, sa palagay ko ay karapat dapat akong bigyan ng papuri para sa iyong kasalukuyang mga tagumpay. Bakit ang liit mo? Ang paghahayag ng Northern Wolf ay lubhang nasugatan si Crimson Wolf. Ang pagtuklas na ang kanyang pinakamamahal na alagad ay isang especially iya na inilagay ng Great Marshal ay isang matinding emosyonal na dagok. Si Crimson Wolf ay nakatago sa mga anino. Pinangangasiwaan ang Cygnus Room at Northern Wolf sa loob ng isang dekada. Hindi kailanman pinaghihinalaan na ang Northern Wolf ay nagmamasid sa kanya bilang kapalit sa huling kalahati ng kanyang buhay. Ang pagkabigla ay tumama sa kanya ng malakas, at sa isang mabilis na paggalaw. Pinalipad niya ang Northern Wolf na may isang sipa. Ang Northern Wolf, na mukhang galit, ay nagprotesta. Guro, ano ang iyong ginagawa? Northern Wolf glorified. Monster, the truth is, the Great Marshal had already discovered me and enlisted me into the Nightingale Squad before you found me. At that time, the Great Marshal had not yet ascended to his current rank. He was merely a border guardian. Furthermore, Cygnus Room had not yet been established. He added,
The Great Marshal holds you in the highest regard, Master, which is why he assigned me to your side. I am here both to learn from you and to relay information about your whereabouts and various details to the Great Marshal regularly. It was through the information I provided that the Great Marshal gained a deeper understanding of you. Ultimately leading to your recruitment into the Alpha Suicide Squad and your role as a decision maker in the Cygnus Room. Finale. Northern Wolf concluded with a grin. Master, I suppose I deserve some credit for your current achievements. Why you little? Northern Wolf's revelation deeply wounded Crimson Wolf. Discovering that his most beloved disciple had been a spy plotted by the Great Marshal was a profound emotional blow. Crimson Wolf had been lurking in the showdowns, overseeing Cygnus Room and Northern Wolf for a decade. Never suspecting that Northern Wolf had been observing him in return for the latter half of his life. The shock hit him hard. And in a swift motion, he sent Northern Wolf flying with a kick. Northern Wolf, appearing upset, protested. Master, what are you doing? Ako ang iyong Panginoon. Ano ang mali kung binibigyan kita ng ilang mga sipa? Sagot ni Crimson Wolf. Ako ay isang miyembro ng Nightingale Squad. Isang direktang subordinate ng Great Marshal. Sa katayuan, pantay-pantay tayo. Wala kang karapatang ay bully ako. Bang! Walang kibo. Pinalayas muli ni Crimson Wolf ang Northern Wolf. Na mariing sinabi, gaano man kataas ang iyong ranggo. Tandaan na ako ang iyong Panginoon muna. Ito ay ganap na natural at makatwiran para sa isang guro na disiplinahin ang kanyang disipulo. Kung patuloy kang magsalita pabalik, baka magpasya na lang akong pilayin ang iyong mga kakayahan ngayon. Kinikilala ang kawalang saysay ng karagdagang argumento. Ang Northern Wolf ay matalinong itinikom ang kanyang bibig upang maiwasan ang karagdagang mga sipa. Ipinahayag ni Crimson Wolf, mabuti, maaari nating ayusin ang ating mga hinaing mamaya. Sa ngayon, tumuon sa pagkumpleto ng gawaing itinalaga ng Great Marshal. Ang tagumpay ay ang tanging pagpipilian mo. Ang kabiguan ay hindi katanggap-tanggap. Mabilis na tumugon ang Northern Wolf. Guro, ang gawaing ito ay napakahirap. Isipin na lang ang hirap ng pagnanakaw ng katawan ng punong ministro mula sa mabigat na pinatibay na Cygnus Room. Alam kong wala ako sa gawain. Bakit hindi mo kontaken ang Cygnus Room at hilingin sa kanila na ihatid sa akin ang bangkay ng punong ministro? Umiling si Crimson Wolf, na nagpapaliwanag. Hindi ko maipahayag ang aking sarili sa sandaling ito. Tutulungan kita sa pagnanakaw ng katawan ng matandang punong ministro mula sa mga anino. Habang ang Cygnus Room ay kasing secure ng isang kuta, mayroon itong mga kahinaan. Ang pagsasamantala sa mga kahinaan na ito. Ang pagnanakaw ng bangkay ng punong ministro ay naging isang magagawang pagsisikap. Salamat sa iyo, Master.